Good morning mga kapatid! Mayong buntag at naimbag abigat. August 21 na nga po mga kapatid, holiday po today sa paggunita natin sa alaala ng dating senador, Senator Ninoy Aquino. Oo, bukod dyan, 10 araw na lang din bago mag-burn months. Buruin mo yun, grabe naman. For sure, May sumisilit na! May gumagano na joint na! Alam mo na, pagka gumano na, tsaka naamoy mo na yung mga fruit salad. Ayan na. Marami naman sa atin ang maagang makiki-Christmas in our hearts. Labas lahat ng Jose Marichan believers dyan. Pero bago yan, push forward muna tayo sa linggo. As in, padayon lang or keep moving forward. Tulad na naman po, kapag marami tayong chika sa araw-araw, kaya naman mga madam, mga sir, ano na ang madalas sa tanong ng mga kapatid natin na Marites? Anong latest? Okay ka pa ba? Kasi nag-practice ko nung sinend ni Ate Ruth, ayan. Okay, papauna ko ngayon, ha? Eto nga, lalo't palapit na ang Burman, sabi nga natin. Good morning, Tito Joe. Eto, baka pwede maisama ito ng maaga sa mga pag-games list ninyo. Christmas games, Tears of Joy. Eto, all out ang mga bagets sa kanilang emosyon para lang manalo sa laro. Gusto yung pasampal kay Daniela para maiyak kayo dyan. Ako Pero na bahala. all out talaga yung mga bagets sa kanilang emosyon para lang manalo sa laro. Ang goal lang yun na nga, yung unang tumulo ang luha ang panalo. Di ba? Marami naman netizen na naaliw at tila nakakuha ng pa-parlor games idea. May tips ka ba dyan, Mama Din? Alam mo, wag lang kayong pumikit ng matagal. Tutulo din yan. Itapat nyo sa electric pan yung mga mata nyo. Hindi. Pero dati kasi, di ba, ganun din na tinatanong, ano daw yung mga tips sa mga artista para maiyak? So, nagpapakurot daw ba sa nanay? Or tinatapat yung mata sa electric fan? O pwede rin na maglagay kayo ng white flower sa mata ninyo. Ayun, hindi kayo mamuluhan yan. Oo, pero alam mo, hindi na ako nakakita ng ganyan na palaro. Kayo, alam mo yung mga Pilipino talaga marami tayong pauso eh. Hindi ako magugulat kung meron na rin sa ibang bansang gumawa niyan dahil tayo talaga ang pinagmumula ng mga ganitong kalokohan. Oo. Dapat niloko na lang siguro sila. O sinong tutuliin. Hala. Isang pagbata. Hindi, kasi pag circumcision sa bata, naiiyak eh. Ayun, alam mo yun. Natatakot. Eh, paano kung yung iba tapos na? O, di wala na lang effect. Saka puro lalaki to ha, wala yung mga babae. Yun din, cute din yun. Mama. Kasi pag babae yan, wala pang 1 second. Lahat Tapos yung panalo. Tapos na lang. Internalize na lang. Eto, segue naman po tayo sa isa pang kinaaliwan online. Ang mga classmates naging instant babysitters. O, kuha ang video na yan. Sa isang klase sa University of Rizal System. Kwento ng estudyanteng mommy na si Jayza, wala siyang mapag-iwanan ng kanyang anak. Kaya kinailangan niyang isama sa eskwela ng bata. Laking pasasalamat naman ng kanyang professor at classmates dahil tulong-tulong sila sa pag-aalaga sa bata kahit na nga may klase. At summa cum laude ba? Or cum laude? Cum laude. Cum laude na tapos si Mommy Jayza. Oo, wow. Alam mo, this is a reality talaga, no? I think before nakaka-encounter din ako na ganitong storya na yung estudyante or isa yata teacher nagdala ng anak kasi walang mapag-iiwanan eh, no? So nakikita din natin dito yung culture of bayanihan, di ba? Sa loob ng klase. And talagang hindi yan, hindi madali yan para dun sa magulang, di ba? Iba-ibang laban din talaga yan. Kasi sa journey ng pagtatapos ng eskwela, marami ka naman din makikilala yung mga puyat na puyat naman. So yung mga teachers, ako noon nagkaroon ako, well, nung nagbuntis kasi ako kay Kali, dumigil ako mag-school, no? Kasi wala akong block talaga, wala akong klase talaga na kasama mama. Kumbaga pailipat-lipat lang ako. Ngayon, ang ginagawa nila, dahil pagpuyat ako, ang ginagawa ng mga professors ko at nung mga kaklase ko, pinapauna akong mag-recite. After nun, pinapatulog na po ako. Hindi ka na kailangan makinig din sa Yes, iba. so, ibig sabihin, may consideration talaga para naman magtulungan at makatapos ng pag-aaral. Maganda yun, kasi naiintindihan nila. Oo, kasi tinawag ko na kasing direct yung professor ko. Nalito ka na. O, sa lito ko. Pero kasi nung time na yun, working student ako. Oo, nagpapaaral naman ako.
Pero ang galing ni Mommy Jayza kasi biruin mo, cum laude Yes. siya. Pero at least, kasi hintayin nyo, pag ako pumasok ng school, hindi baby ang ipapalaga ko, baboy. Diba? Kasi paano kung fur parent ka? Wala kang mapag-iwanan ng baboy mo sa bahay. Eh, wala daw Dalhin fur mo. yung babo. Meron. Ito basher ka sa porket hindi aso yung pet ko. Ang bilis ng sagot niya. Alam niya, kita May mo. fur yun. Ang bilis, May kita fur mo. yun, may fats pa nga eh. Ano na? Dadalan kita dito. Oo, konti lang, manipis lang, manipis. Sige, ihayop ka natin bukas. Samantala, ito pa po, isa pang pinag-uusapan online NBA champ, Kyle Kuzma. Abay, bumisita ulit dito sa Manila. Kahapon po, personal ngang dumalaw sa tenement court sa Manila. Sa punta sa Maynila. Okay, basta alam ko sa sa BGC to eh. Sa labas lang ng Taguig. Para sa espesyal na mural na ginawa para sa kanya. Siyempre, abay, game na game to si Kyle Kuzmang nakipaglaro sa mga manlalaro doon, mga aspiring young basketball players. Nagpunta din sa bansa si Kyle para sa kanyang exclusive meet and greet na Kuz Manila Tour na ginanap sa Okada, Manila. Kyle Kuzma naglalaro yan sa Milwaukee Saan ba? Bucks. Milwaukee. Dati siyang LA Lakers. Tinaftin ng Lakers. Tinrade sa Washington Wizards. Ngayon, kakampi ni Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks. Yun. Yan pala yung sinasabi ni Alonso na Antetokounmpo. Antetokounmpo, favorite kaya sa Antetokounmpo. Naku, kailan siya dadating dito? Yanis. Si Yanis. Kasi isa sa Si superstar Giannis ang si Giannis favorite ko yan. Antetokounmpo. eh. Actually, napunta na Very pala good siya. story. Nung, diba, nung Dati. FIBA. Yes. Ang oo. ganda mo, mama. Nagulat siya. Talaga no. Hindi ako nagulat. Hindi ka nagulat. Alam ko Nakita ko. maganda siya. Oo, pero nung Tingnan nakita mo, natin. parang naano ka talaga. Sabi mo, ang ganda nitong katabi ko. At Yayaman saka, Yayaman. nakapag-lipstick. Hindi kasi siya araw-araw ganito. Tama na. Si mama kasi pagka binabati mo, maganda siya sanay. Tingnan mo. Ako rin, ako sanay. Wow! Ikaw na. Ikaw na. Tuloy mo na. Tuloy mo na. From one champ to another, di ba? Ito, ang ating isa pang champ. Ayaw nung isa. Gusto basahin. Dahil may another win. Ang ating Lumpia Queen. Of course, kilala natin ito. Yes. Panalo ating Pinay Pride content creator na si Abby Marquez bilang first ever winner ng Golds TV for Most Innovative Content Creator of the Year. Bagong award po yan, ha? Bagong award category yan sa taunang International Business Awards. Ayon po sa award-giving body, stand out si Abby sa lahat ng mga global content creator. Dahil naman po sa kanyang mga outstanding content, pambihirang pagkukwento at collaborations. Bago po nito, nauna nang kinilala si Abby sa ilan pang prestihiyosong awards gaya po ng Webby's Forbes Asia 30, Under 30 at Cannes. There's no way but up dito kay Manning Abby. Congratulations. Deserve. Bait pa niyan. And you know what? She's so young. Ang bait-bait niya. Very grounded. Pag nakasama mo siya, hindi mo maiisip na ang dami-dami na niyang awards. It's amazing. Galing. Perfect Congrats. representation of a Filipino striving and thriving Totoo, in the no? world arena, kumbaga. Kasi iba yung level ni Abby, no? Iba. Oo, World and, class. natutuwa ako na she has remained grounded and humble over these years. Tsaka inspiration siya for all the aspiring content creators as well. Diba na, pwede itong gawing career at pwede kang maging positive sa pagkikreate ng content. Ano yan pati, ang nakikita ko kay Abby is that she has made space for herself. Kasi dati hindi mo naman talaga alam kung ano ba ang gagawin ng content creator, ano ka ba, ito ba. Kadalasan ng mga time ng mga generation ni Abby, fashion, beauty, travel, tama. pero makeup. Pero siya, sabi niya, ay, food Iba na ako, kung ano yung dito ano ako, niya. ito yung space Tama. ko. Ayun ang power of believing in oneself at kung ano yung, bakit unique ka. Oo, totoo yan. Our ambassador to the world ngayon. Alam na naman mundo ang lumpia. Totoo yan. Totoo Dahil sa yan. kanya, maraming salamat kay Abby. Pati napakahusay. Sabi mo nga, inspiring. Kasi nga, hindi siya sumabay dun sa kung saan halos lahat. Ito yung trend. Siya, hindi. Ito yung ano ko, ito gusto ko, ito yung tingin ko. Ngayon, siya yung sinusundan. Diba, sa booking. At matapos nga po ang ilang trending update na yan. Ito na naman ang ilang pampabuena mano namin sa inyo ngayong umaga. Anomalya sa flood control projects. Senator Ping Lacson binulgar na halos kalahati ng milyong-milyong piso mula sa pondo sa mga proyekto
kontrabaha na ibulsa lang. Panukala sa Amerika ay sinusulong na manatili roon ang kanilang call center operations. Dagok sa industriya ng BPO sa bansa, pinangangambahan. At sa showbiz, fandom ng SB19 na 18 wagi sa ikatlong pagkakataon sa fandom war ng billboards. At para naman sa Thursday, Laila, fun, fantasy. Ang kanyang ibibida sa patok na pasyalang fantasy world. Silipin natin yan. Sa atin naman pong Spotlight On, makakasama natin ang American singer-songwriter na may pusong Pinoy, Titus Sterling, live na live. Ito na po ang frontline sa umaga. Sa Good Morning Kapatid, isinusulong sa Amerika na manatili na lang doon ang mga call center operation at huwag nang magtayo ng call center sa labas ng kanilang bansa kapag po nagkataon may dagok yan sa BPO industry sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mga bayaning puyat kung ituring ang mga nagtatrabaho sa Business Process Outsourcing o BPO. Karamihan, gising sa gabi. Karaniwan kasing mga taga-ibang bansa ang kanilang mga kliyente. At ang trabahong ito ang naging sandala ng maraming Pinoy para maiangat ang kanilang buhay. Working as a BPO, parang nabibigay niya sa akin yung mga finances ko. Yung mga kailangan ko na, yung mga bagay na hindi ko naman kailangan pero kaya kong bilhin ngayon. Nagbago po yung buhay namin when I started working in BPO since 2013. Until nagka-family po ako, so andito pa rin ako and malaki ring naitulong in terms of financial. Habol din ng marami ang mga perks na inaalok ng iba't ibang BPO company. Yung ino-offer nila na hybrid or yung work from home. So it's a big na pwede mong gawin yung trabaho mo in your own convenience. So yun, like especially dito sa Manila, medyo yung traffic, the way ka pumunta sa trabaho. So it will cost you a lot of time preparation para makarating dito sa sa pag nagtatrabaho. Pero nanganganib na mabura ang BPO industry sa bansa. Yan ay kung maisasabatas sa Amerika ang panukalang Keep Call Centers in America. Layo ng panukalang pagbawalan ang mga US company na magkaroon ng call center operations sa labas ng Amerika. Ito raw ay para masigurong may trabaho ang mga US citizen. Nakasaad sa panukala na ang mga kumpanyang may call center work sa labas ng Amerika ay hindi na kwalipikadong makatanggap ng financial help gaya ng grants at loans mula sa US government. Uobligahin din ng mga US company na isapubliko ang physical location ng kanilang customer service communications. Magbibigay din ito ng transparency sa American consumer. Pero para sa isang eksperto, hindi ganun kadali ang haharapin ng mga kumpanyang maaapektuhan ng naturang panukala. This proposed bill is misguided. The assumption is that if once the US firms are compelled to reshore call centers, there will be a ready pool of workers available who would want to take over the jobs that are being held now by Filipinos, Indians. They will realize sooner or later that they don't have the manpower to do this. Ayon naman kay dating Albay representative at ekonomistang si Joey Salceda, posibleng malaking kawalan sa Pilipinas kung maisa sa batas ang US bill. Pero dehado rin ng mga US-based consumer. May papasa kasi sa kanila ang dagdag bayarin ng mga kumpanyang magbabase na lang sa Estados Unidos ng kanilang operasyon. Kaya rekomendasyon ni Salceda, agad umaksyon ng gobyerno ng Pilipinas habang tinatalakay pa sa US Congress ang panukala. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Kalahati agad ang nabawa sa mga transaksyon ng online gambling sa bansa matapos itong tanggalin sa mga e-wallet app. Aminado naman ang PAGCOR na hirap pa silang habulin ang mga illegal na gambling website. Nasa Frontline na balitang yan si Marian Enriquez.
Ilang araw lang matapos ipag-utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas na i-unlink o tanggalin ang link ng mga online gambling sites sa mga e-wallet app, kalahati agad ang nabawas sa mga transaksyon ng e-gambling sa bansa. Sinabi yan mismo ni Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman Alejandro Tenco sa paggulong ng budget deliberation sa Kamara. Magsimula po nung araw ng linggo ay bumagsak po ng siguro 50% ang online gaming transactions magsimula nung iniutos ng Bangko Sentral na mag-delink muna ang mga e-payment platforms na ito sa integration with online gaming companies. We continue to receive reports that despite that order, kung pupunta po tayo sa mga online gambling platforms, meron pa rin options to pay using the e-wallet. Are you aware of this? Talagang napakahirap lang tugisin at pahintuin ng mga illegal. Ayon sa PAGCOR, nasa 12,000 ang mga illegal na gambling sites at 8,000 dito ay naalis na. Sabi pa ni Tenco, tinatayang nasa 60 billion pesos ang magiging kita ng pamahalaan sa online gambling ngayong taon. Kaya muling nanindigan si Tenco, mas mabuting higpitan lang ang regulation sa e-gambling kesa total ban. Pag binan po natin online, yung online totally, natitiyak ko po at maraming sasang-ayon, lalo-lalo na ang DICT at CICC. Magpapatuloy pa rin po yan because of technology. Number 2, makalulusit pa rin po yung illegal. Ilang mga kongresista ang isinusulong na tuluyan na ipagbawal ang online gambling sa bansa, kasunod ng kaliwat kanang pagkalulong ng mga manlalaro. Ayon kay Tenco, meron ng partnerships ang PAGCOR sa mga rehab centers at non-government organizations. Nakikipag-tie-up na rin ang PAGCOR sa mga software company para gumamit ng mga artificial intelligence para matrack ang playing habits ng mga manlalaro. Kung makikita ng software o mamomonitor sa software na mas malaki ang natatalo mo sa iyong pagkapanalo, malaki na ang dinodeposito mo compared to your average deposit, then automatically your account will be suspended and reviewed. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Halos kalahati ng milyon-milyong pisong pondo ang umano'y ibinubulsa ng mga nagsasabwatan sa flood control projects. Yan ang revelasyon ni Senator Ping Lacson. May mga proyektong pinondohan daw pero hindi nagawa o patuloy na pinopondohan kahit tapos na. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Para sa karaniwang Pilipino, tuwing may baha, bahay, buhay at kabuhayan ang nalulunod. Pero para sa ilan, ang bawat pag-apaw ng tubig ay pagkakataong rumagasa ang milyon-milyong pisong ibinubulsa mula sa kaban ng bayan. Nakakapanlumo at nakakalula ang talamak na korupsyon na ibinulgar ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech. Sangkatutak na ghost flood control projects na pinondohan ng gobyerno pero walang bakas ng anumang konstruksyon. Halos pare-pareho ang pattern kung paano minamasaker ng mga kawatan ang pondo ng bayan. May ilan pa ngang proyekto, hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ang tawag ng Pangulong Marcos dito, guni-guni o ghost projects. Sistematiko raw ang korupsyon at pinaghahati-hatian ng mga tiwali. Ganito raw nila gutay-gutayin ang pera ng bayan. Halimbawa, 100 million pesos ang pondo para sa isang flood control project. Minus ang mga buwis at insurance, 82 million pesos na lang ang matitira na panggawa mismo ng proyekto. Kikickback umano ng 8 to 10% ang district engineer ng DPWH. 5 to 6% para sa Bids and Awards Committee, 0.5 to 1% daw para sa taga-commission on audit. Hindi pa siya natatapos, sabi ni Senator Lacson. May tinatawag pang parking fee o royalty na hanggang 6%. Ito naman ang lagay na ibinibigay sa politiko na may kontrol sa distrito kung saan itatayo ang proyekto. Kakamenos, ang ending 35 million hanggang 40 million pesos na lang ang matitirang pondo. 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto
ay napakaswerte ng umabot sa 40%. Pinuntahan ng team ng senador ang mga questionableng proyekto, gaya ng paulit-ulit na pinondohang dike sa Arayat, Pampanga na paulit-ulit ding nasisira. Pinuna rin ang Bawang River Basin sa La Union. Bigla na lang daw itong nagka-budget ng halos 1 bilyong piso noong 2024 kahit 100 million pesos lang ang nasa National Expenditure Program. Nasilip din ni Lacson ang proyekto sa Baco at Nauhan Oriental, Mindoro. Hayagan pa nga raw inangkin ng isang kongresista ang project na kinuha ang pondo sa unprogrammed funds. Ang tinutukoy riyan, naka-flash sa screen. Si First District Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nakaalam ko po, masalimuot ang proseso ng paggamit ng unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund. Ano kaya ang taglay na agimat ni Congressman? Pinaka-notorious umano sa kickback ng mga flood control projects ang probinsya ng Bulacan. Sa Malolos nga, merong 2018 pa ginawa pero pinondohan pa rin noong 2021, 2023 at 2024. Ginawa naman daw ulit noong 2023 pero substandard. Paulit-ulit ang pagpopondo kahit gawa na. Bagong style ito, Mr. President. Ilan pa kayang flood control projects ang ganito? Tinumbok din ni Lacson ang dating district engineer sa sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez na ayon sa kanya ay mas mahal pa raw ang pera kaysa serbisyo publiko. Sa District Engineering Office na ito, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal, para sa taong 2024, 28 proyekto ang pare-pareho ang pondo kahit magkakaiba ang specs, disenyo at haba. Ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng 100 milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Sa Hagonoy naman, merong tinatawag na distinct budget o yung pare-parehong halaga ng proyektong magkakaiba. Gaya nitong 77.9 million pesos na riverbank protection structure. Nakapresyo ng isa pang flood control project na parehong hawak ng Darcy and Anna Builders. Mga proyektong multo, nawawala. Pero hindi lang yan ang multo, kundi pati raw ang mismong kumpanya. Pinuntahan ito ng team ni Lacson base sa address na nakalagay sa mga dokumento. Pero gym at e-payment store ang kanilang nakita. Sinita rin ang Wawaw Builders na contractor ng isa pa raw ghost project. Sa historical imagery ng lugar na walang nabago simula pa noong 2017. So, anong tinayo ng Wawaw Builders noong 2023? Di wala. Wow na wow ang wawaw. Handa raw si Lacson na magsumiti ng mga ebidensya tungkol sa kanyang mga isiniwalat. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Samantala, pumalag si House Deputy Majority Leader Arnan Panaligan matapos iugnay ni Senator Ping Lacson sa anomalya sa flood control project. Sa privilege speech ni Lacson, ipinakita ang pangalan ni Panaligan kaugnay ng palpak na flood control projects. Giit ni Panaligan, hindi siya ang proponent ng mga ito. Ang DPWH din daw ang may buong kontrol sa mga proyekto mula sa disenyo, bidding award ng kontrata hanggang sa bayaran ng contractor. Nilinaw rin ni Panaligan na wala siyang koneksyon sa mga contractor. Wala raw ni isa sa mga ito ang taga Mindoro at hindi niya raw nakausap ang sinuman sa kanila. Ipinakita pa ni Panaligan ang sulat niya kay DPWH Secretary Manuel Bonoan noong July 2024 kung saan hiniling niya ang agarang pagsasaayos sa mga nasirang flood control projects sa kanilang lugar. Kaya nga ako ang sumulat July 2024 pa yan kasi noong July 24 may nasira na rin. Dahil itong habagat noong July ay nadagdagan ang sira. Parang unfair na tayo ay matatalagad ka doon na hindi naman tayo ang naglagay ng proyektong yan, hindi tayo nag-prioritize, kundi dumating na sa atin yan. Samantala, wala pang pahayag ang DPWH at ang iba pang personalidad at kumpanya na pinangalanan ni Senator Ping Lacson. Ang House Committee on Public Accounts, Good Government and Public Accountability at ang Public Works and Highways ay magkakaroon na rin ng joint investigation kaugnay ng anomalya umano sa flood control projects. Happy
Happy Holiday Thursday morning mga kapatid! Ang bilis na naman po ng linggo, kaya bago pa ang long weekend ng ating mga kapatid, alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon hanggang sa mga susunod na araw. Maki-weather update na muna tayo kasama ang ating resident meteorologist weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin! Good morning, Mama Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Biyernes, or ngayong araw ng Huwebes. Ako, maulan po ang panahon natin ngayon, Mama Dims, dahil doon sa epekto ng ating low pressure area. Nag-extend na po yung trough niyan dito sa Metro Manila. Again, ito pong ating low pressure area ay huling namata ng pag-asa sa line around 705 kilometers east ng Infanta, Quezon. Sa ngayon, yung kanyang trough ay nag-extend na at nakaka-apekto na sa ilang bahagi ng ating bansa. At ito namang habagat ay nagpapaulan din, particularly dito sa western section ng ating bansa. Ito pong binabantayan nating low pressure area, nasa katamtaman o medium po ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo. Pero yan po ay kikilos pa west-northwest patungo dito sa northern at central Luzon at posible po yan tumawid sa ating mainland Luzon ngayong Friday hanggang Sabado at posibleng sa darating na weekend, yan po ay nandito na sa may West Philippine Sea. At maaari po yan lumakas or maging isang ganap na bagyo. If ever sa loob ng Parian maging isang ganap na bagyo, yan po ay bibigyan ng local name na Isang. Pero sa ngayon, hindi natin nakikita itong maging isang malakas na bagyo. Ganoon pa man, magdadala pa rin po yan ng pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Magsisimula po ngayon hanggang Friday at magpapatuloy hanggang Sabado. Sa kasalukuyan, yung trough o extension itong binabantayan nating low pressure area ay nagdadala na po ng mataas na tsansa ng pag-ulan sa mga areas ng Cagayan Valley, Isabela, Aurora, kasama na po dyan ang Calabarzon, maging dito sa Metro Manila, maging dito sa areas ng Bicol Region, Romblon, Marinduque at Mindoro. Ito po yung bali ng ating hangin na binabantayan nating low pressure area. Samantalang yung ating habagat o southwest monsoon naman ay posibleng magdala ng mga posibleng pag-ulan dyan po sa mga areas ng Oriental Mindoro, Palawan at ang natitirang bahagi nga ng Mimaropa. Dito naman sa Visayas, magiging maulap din po ang ating panahon dahil din sa epekto ng ating habagat o southwest monsoon, particularly sa Palawan. Kasama na po dyan ang areas ng Western Visayas, kasama po dyan ang area ng Iloilo, Negros Islands, maging dito sa area ng Cebu at Bohol area. Kung mapapansin nyo, meron din tayong mga posibleng pag-ulan at thunderstorms dito sa Samar provinces dahil nag-extend din po dyan yung trough o yung ating bali ng hangin itong binabantayan nating low pressure area. Again, mag-ingat po tayo lalong-lalo na kapag nakakaranas po tayo ng mga pag-ulang dulot ng thunderstorms. Nag-extend din yung epekto ng habagat dito po sa areas ng Zamboanga Peninsula, kasama po dyan ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Meron din tayong mga posibleng thunderstorms dito sa area ng Caraga at Northern Mindanao pagsapit po ng hapon at gabi. Yung ating mga pag-ulan po ay magpapatuloy pa in the next few days, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila nga. Umaga pa lang, meron na po tayong nararanasang pag-ulan. May mga pagkakataong titigil po yan pero mataas po ang tsansa ng ating mga pag-ulan ngayong araw na ito. Kaya sa mga lalabas pa lamang ng bahay, mag-ready na po tayo sa mga pag-ulan na yan. Magdala po tayo ng payong at anumang pananggalang sa ulan. At mag-ingat po tayo if ever, pakibalita po tayo sa mga areas na mga mababa yung lugar at mga low-lying areas dahil posible po magpabaha if ever marami po tayong natatagpo pag-ulan dahil dito sa epekto ng ating low pressure area. Again, magpapatuloy po yung ating mga pag-ulan bukas hanggang sa darating na Sabado. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Bago na po ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:43 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 6:15 ng gabi. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon ngayong Huwebes ng umaga. Muli ako po ang inyong weather Tito Alvin. Lagi may panahon para sa iyo. Sa amin pong pagbabalik sa frontline sa umaga, babaeng rider na nagdire-diretso sa pagtawid sa Riles na bangga ng dumaraang tren. Pangulong Bongbong Marcos hindi lang daw dismayado kundi galit dahil sa mga ghost flood control projects. At Elijah Canlas, kasama na rin sa cast ng inaabangang kapatid serie na Hello Heaven. Marami pa po tayong baon para sa masiksik pa na umaga. Kaya naman kapatid, tutok lamang po sa inyong paboritong Morning Kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Mayong buntag sa mga kapatid nating Bisaya. Alas 6 na nga ng umaga ngayong Huwebes.
Samantala sa frontline sa umaga, sugatan ng isang babaeng rider matapos mabangga ng tren sa Calamba, Laguna. Palaisapan pa kung bakit nagdire-diretso ang biktima kahit mayroon naman daw sumesenya sa mga motorista. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Nabangan namin yung tren. Vivideohan lang sana ng ilang kabataang ito ang parating na tren ng PNR sa Barangay Bukal sa Calamba, Laguna. Ito pre, dito. Habang palapit ang tren, palakas ang busina. Meron ding nagmamandong personnel para bawalang tumawid ng riles ang mga motorista. Hanggang sa mangyari ang hindi inaasahan. Nahagip ng tren ang nagdire-diretsong motorsiklo. Bumalagta sa tabi ng riles ang babaeng rider. Duguan ng biktima. May sugat siya sa noo at pumutok ang bibig. May mga nagkalat ding ngipin. Habang ang kanyang motorsiklo, wasak ang harapang bahagi. Ayon sa barangay, madalang naman daw ang aksidente sa lugar. Meron naman daw nagmamando ng trapiko tuwing daraan ng tren. Kaya palaisipan sa kanila kung bakit nagdire-diretso ang babaeng rider. Agad nilapatan ng paunang atensyong medikal ang biktima. Ayon sa barangay, hindi nila residente ang biktima. Pauwi na po yun galing trabaho, I think, kasi may ID po siya ng pinagtatrabuhan niya. Parang wala po siya sa ulirat. Ayon naman sa kaanak, bugbog ang katawan ng rider dahil sa insidente, pero stable na ang kanyang lagay. Hirap pa raw itong magsalita at hinihintay pa ang resulta ng mga isinagawang test. May fracture po yung ulo, yung ilong din po, bali po sir po yung ilong. Tsaka sir dito sa may collarbone po niya, putol po yung maliit na buto. Yung ngipin po kasi durog din po eh. Nakikipagtulungan naman na ang pamunuan ng PNR sa pamilya ng biktima at sa investigasyon ng pulisya. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Samantala, 5 ang sugatan sa karambola ng 6 na sasakyan sa Blumentritt sa Maynila. Sa kuha po ng CCTV, makikitang humarurot ang SUV nang araruhin ang iba pang mga sasakyan. Kabilang sa mga nadamay, ang AUV, jeep, motor, taxi at tricycle. Nawasak ang harap ng SUV sa lakas ng impact. Nagkalat pa ang ilang bahagi nito sa kalsada. Agad namang rumesponde ang mga rescuer para lapatan ng paunang lunas ang mga sugatan at isugod sa ospital. Ayon sa barangay, posibleng nakainom ang driver ng SUV na isang foreigner. Kasalukuyan siyang hawak ng mga otoridad at posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injury and damage to property. Nagalit si Pangulong Bongbong Marcos nang walang madatnang river wall sa Baliwag, Bulacan kahit fully paid na ito. Dahil dyan, pina-blacklist niya ang kontraktor ng nabistong Ghost Project. Nasa frontline ang balitang yan si Ian Suyu. I'm getting very angry. Halatang inis si Pangulong Bongbong Marcos nang bisitahin ng isang river wall project sa Baliwag, Bulacan. Pagdating niya kasi sa lugar, wala siyang nadatnang river wall. May mga nakabaong bakal, pero wala ni isang hollow block ang nakalatag dito. Ito yung river wall project dito sa Baliwag, Bulacan. May kabuang haba ito na 220 meters at may budget naman na 55 million pesos. Naasahan sana na noong Pebrero pa nasimulan ang proyektong ito. Ngunit Agosto na, wala pa rin nagagawa ngayon. Walang indikasyon na sinimulan ang pagpapatayo nito, pero kumpleto na raw ito sa dokumento. Fully paid na rin daw ang proyekto mula pa noong June 30. Base sa ipinakitang resibo ng palasyo. Kaya ayon sa Pangulo, malinaw na ghost project ito. Pero wala talaga, 220 meters, 55 million. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. No, I'm not disappointed, I'm angry. Ayon din sa mga residente ng Barangay Piel, ilang beses nang hindi natutuloy ang flood control project sa kanilang lugar. Baktaw nga po eh. Sana po pag susunod na mga panahon, ayusin po nila. Gawin na lang nila na maayos para di na po kami binaba. Ang kontraktor ng ghost project na ito ay ang Sims Construction Trading. 14 na flood control projects ang hawak nito sa Bulacan. Halos 1 bilyong piso ang kabuang halaga ng mga ito. Ipinag-utos na ni Pangulong Marcos ang pag-blacklist sa Sims Trading. Mahaharap sila sa mga kaukulang kaso sa ilalim ng Revised Penal Code. Sisiyasatin din daw nila ang iba pang proyekto nito.
Sa parte naman ng DPWH, magsasagawa raw sila ng audit para matukoy kung sino ang responsable sa ghost project na ito. We will have to do yung physical and financial audit and i-document na po namin lahat and whoever has been involved in that particular project, we will file the corresponding cases. Handa ring tumulong ang Bureau of Internal Revenue sa ghost projects. Hihingi rin tayo ng mga dokumento patungkol dyan sa mga proyekto na yan at para makita natin talaga at mabusisi kung kamusta ba ang naging tax compliance ng mga contractors ito sa mga proyekto. Ang mga mapapatunayang sangkot sa maanumalyang proyekto ay posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act at malversation of public funds. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. New cast member alert! Makakasama na po si Elijah Calas, nina Enrique Hill at Julia Barreto sa seryeng Hello Heaven. Inanunsyo yan mismo ni Elijah. Excited daw siyang makatrabaho ang dalawa. Kwento ni Elijah, hindi pa niya nakakasama si Enrique pero nagka-bonding na raw sila noon ni Julia. Last week lang nang i-confirm ng award-winning director na si Antoinette Hadane ang upcoming seryeng Pagtatambalan nina Julia at Enrique. Pero kung ano ang karakter ni Elijah, yan ang dapat abangan sa Hello Heaven sa TV5. 18 magingay! Third consecutive win na ang fandom ng SB19 sa Billboard Fan Army Face Off. This year, nakalaban ng 18 sa finals ang fandom ni Selena Gomez na Selenators. From the total number of votes na pumasok sa Billboard, 60.1% ang votes mula sa 18, habang 39.9% naman ang sa Selenators. Ang 18 din ang nag-champ sa nasabing competition last 2023 and 2024. Dahil dito, katay na nila ang fandom ng K-pop group na Tiara na Queens para sa may pinakamaraming face-off wins of all time. Traffic update naman po tayo. Silipin natin ang lagay ng mga kalsada sa Mandaluyong ngayong holiday. Live mula dyan ang ating traffic Tito Mondi Lopez. Tito Mons, good morning sa'yo. Marami pa rin bang biyahero dyan kahit na holiday today? Yes, Mami Chiki, good morning sa'yo, di ba? Throwback Thursday muna tayo ng Savage Land. Ang hirap dahil ang lakas ng ulan dito. Dito pa rin tayo sa Mandaluyong. Team Commute, kaway-kaway, sabay. Hey, walang pasok because it's Ninoy Aquino Day. Woo! Ang bago ng music, Throwback Thursday. Oh, di ba? Wow! Ito na. Nandito pa tayo sa Mandaluyong. Kita nyo naman, pit tayo. So ito yung sa kanto sa may bandang Acacia Lane, kita nyo naman, nakahinto lang sila kasi may traffic lights, ayan. O, di ba? Pero napakaluwag. Damang-damang holiday. Dito naman, pit tayo sa pit dito. Ito yung bandang papuntang Pasig, pa-crossing. Dati dito ako madalas sumasakay. Kita naman, ang luwag. Ups, payungan natin ating cameraman. Ayan. May mga ilang commuter na pumapasok pa rin. So tingin ko, ito yung mga BPO. Ayan. O, di ba? Doon sa kanto na yan, ito yung bandang Pasyo Mall. Tumitigil lang sila kasi meron traffic lights din. Ups! Daddy Dip, pwesto muna tayo. Balik tayo ulit doon sa may ulan. Itatawid ko yung aking cameraman. Ayan. At po sa mga kapatid natin na nasa may silo, galing kami doon kanina. Wala pong mabiyahe kasi nga holiday. So, eto na. Oh, yan muna nating morning biyahe update. Umuulan. Ang lakas. Back to studio. Nawala ng tayo, ha? Yan naman. Ingat ka dyan, Mondi, ha? Ang hairdo, baka mabasa. Kita tayo mamaya. Maraming salamat. Si Kuya Mondi talaga, kahit na umuulan, dalang sunshine eh. Good job, Tito Mon. So on the go, ihahain na ang higanting takoyaki sa QC. Eat Girl Maui ready na sa giant food trip na ito. Sa Larga, ito po ang perfect family bonding para sa mga maglo-long weekend. Ibibida ni Laila ang Fantasy World sa Quezon City. At sa hayop ka, ibibida natin ang viral fur baby na nasobrahan sa pagkahilig sa pandesal.
Ay, kilala akong ganyan eh. May dala ba tayong pandesal? Nagutom tuloy ako. Huwag mo kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang... Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang... Good Morning, Kapatid! Okay, Mama Chicks, ang aking mga kapatid, Andre, Angela. Yes. Ano ang paborito ninyong street food? Isaw na manok, isaw na baboy, Betamax, yung sarap. dugo. Dugo. Yan. Oo, sarap yun. Fishball. Tusok-tusok. Mama, ako sa labas doon ng Merino, sa school ko nung bata ako. Ay, meron. Talagang, oo, fishball, yun talaga yung original. Tapos naabutan ko pa talaga yung tatlo yung iba-ibang garapon doon, iba-ibang sauce. Tapos Ano ka lang? spicy Spicy ka, ka, no? Spicy. Siyempre, spicy. Di ba Good wala morning. tayong yung mga double dip, wala tayong pakialam doon. Sige lang. Wala pang hepa nun eh. Wala pang hepa nun, ma. Bawal yun. At saka alam mo, maski yung mga nagbebenta ngayon ng tusok-tusok, very mindful sila. Sila manong mismo magsabi, wala pong double Pati dip. ilalagay nila, serving spoon, o ilalagay nila doon sa baso. Magaling na Bibigyan sila sa ka nila. ganyan. Sa Mang Larry, sa UP, good morning po. Yung mga mahilig doon. Morning! Nako, eto, dinayo ng ating Eat Girl ang isang kainan sa QC na nagbebenta ng famous Japanese street food na takoyaki. At hindi lang basta takoyaki, kundi giant takoyaki. Kasing laki daw ng Red Bull natin dito sa Ang laki nga! Takoyaki! Pag gumulog yan takoyaki na, ewan ko na lang. Wow! Saan yan sa QC at mapuntahan nga? Good morning, Mama Dims! At good morning sa ating mga kapatid. Ang sarap naman ng usapan nyo dyan. Usapang street food. Pero natatawa ako sa sinabi mo na yung takoyaki dito ay kasing laki ng ating Red Bull dyan. So, hindi siya ganun kalaki pero malaki pa rin siya, Mama. At dito tayo ngayon sa Mons Takoyaki. Dito po sa San Francisco del Monte sa Quezon City. At eto nga po ang meron sila ang tinatawag nilang famous Japanese street food. At yan po ang takoyaki. Ayan, so ito, nagluluto tayo ngayon. May technique pala to mga kapatid, hindi siya basta-basta lang lutuin. And yan ang tinuturo sa atin ng mga ate ngayon. Pero para po pag-usapan pa ang kanilang mga takoyaki dito, tawagin po natin si Sir Alvin. Sir Alvin, hello! Ayun, good morning! Ayan, Sir Alvin, una sa lahat, thank you so much for having us this morning. Yes, Alam ko, anong oras kayo nag-open talaga? 2 p.m. po. 2 p.m. pa, pero nag-open kayo para sa amin. Okay, kanina, ito, medyo napakita ko ng kaunti sa ating mga kapatid yung nilulutong giant takoyaki. Pero ito talaga ang kanyang magiging result after, mga kapatid. Oh my gosh. No? Malaki. Yes po. Malaki po siya. Parang ilang takoyaki kasya sa mukha ko, no? Malaki talaga. Grabe, yung ganito busog ka talaga. Opo, opo. Okay, sir, una kong tanong muna, paano kayo nag-come up na takoyaki yung gawin yung business? Nung una po kasi, yung first business kasi namin is milk tea po. Okay. Then, ang nangyari, parang dumating kasi sa point na sobrang dami ng milk tea. Oo. Tapos yung wife ko, favorite snack niya po yung Takoyaki. Oh, so ginawang business. Yes, ginawa namin pong business. Ay, ang ganda naman. Okay, eto mga takoyaki niya, magkano po nagsisimula yung ganito? Yung mga maliliit po, it's ranges around 50 pesos Okay. to 65 pesos, Okay. pinakamahal. Tapos yung sa Giant naman po, nag-start siya sa 119 pesos. 119. Apo. With 2 flavor variants. 2 flavored variants. And speaking of, ano yung mga laman ng mga variants nyo? Anong flavors po? So, we have 2 variants. Meron po tayo nung seafood mix, tsaka po nung all meat. Okay. Yes, po. Seafood mix, all meat, at meron kayong mga cheese bombs na tinatawag. Yes po, meron Pero itong din. itatry ko, ano kaya ito? Yan. I think that's, We will yes po. find out. O, paano ko ba kakainin to? Gaganunin ko? Kakagutin ko ba? Okay, let's try it mga kapatid.
Oh my God, ang sarap. Unang bite pa lang. Tignan nyo naman po, punong-puno ng mga sangkap at kung ano-ano pa meron sa loob. May mga crab, may mga cheese. Yes po. Sabi, ganun pala, no? Parang unang kagat ko pa lang, malasa na siya. Hindi ko in-expect yun. Akala ko puro egg lang or flour. Puro harina, yes Pero po. ito, panalo mga kapatid. Oh my God, wait lang. Again, magkano? 119 po. Ang sarap. Babalik-balikan ko to. Okay. 119 ha. Yung, parang may mga gusto na magpabili. Agad-agad. Then, promise mga kapatid, napakasarap po, napakamalasa. Kita nyo once again, punong-puno ng sangkap at laman. Yun na nga, may mga crab, may mga May cheese. Mm. Tapos may ibang flavor pa po like ham, burger, Hungarian, yung mga new flavors po. Okay. Naku, alam ko marami pa kayong ibang offers, no, sir, lalo yung mga regulars at iba't ibang flavors na ako gusto ko talagang matry. Okay, Yes, sir, po. mamaya sasamahan niyo ako. Sure po, no Okay, problem. mga kapatid, alam niyo na po sa aming pagbabalik, more tiki one time. At ito, tatry ko talagang ubusan itong kanilang giant takoyaki. But for now, back to the studio muna. Nakakabilib naman yan. Maraming salamat, Maui. Ayan, after kumain ng monster takoyaki, lumarga naman tayo. Ito po, sakto sa mga naka-holiday mode nating mga kapatid, indoor pasyalan na for sure na mag-e-enjoy po, hindi lamang ang kids, pati na rin po ang kids at heart na gaya ko. Yan po ang maagang nilarga ng ating kapatid na si Laila. Laila, ipasilip mo na kung ano yung mga fun activities dyan. Ay, bonggang-bongga! Alam mo yan, yung kids at heart na katulad nating dalawa, hindi ba? At kinakailangan, naka-orange. Teka, hawak ako sa sampayan. Naka-orange socks tayo dito. Ito tinatawag nilang anti-slip socks for everybody's safety. O, di ba? Naku, nawapoys na naman ang pagkadalagang Pilipina ko sa pinagagawa natin sa Mission Impossible. But, okay lang yun, o hindi ba? Kasi tingnan nyo naman ang laki-laki ng playground ko ngayon. Ayan yung mga barkada ko. Ang aga-aga nagtatatalo, no? May salahing rabbit, o. Pak, nag-basketball pa. Shoot agad-agad. Pagkatapos, tingnan mo naman dito, Angela Lala. Ayan, o. Grabe. Meron pa silang pa-obstacle course na ganyan, nakakalurky, hindi ba? So ngayon, nandito nga tayo sa kanilang tinatawag na Fantasy World. Dito yan. Hindi pala in Fairview! Yay! O, diba? So, may pa-trampoline, may mga pa-extreme na nasa itaas ka. Pati yung cameraman ko, nasobrahan na. O, tingnan mo, naglalakad na ako, siya pa rin gumaganon. O, anyways, pero alam mo, Angela, at studio, at sa lahat ng mga kapatid natin, hindi lang naman ito pang adults dahil, come, dali! Siyempre, dapat, kung kids at heart, meron din pang kids na talaga. So, ito, pasok tayo dito. Kasi dito natin matatagpuan si Ma'am Mary Ann Reyes. Good morning! Good morning! Ang manager ng Fantasy World. Yes. Okay, Ma'am Mary Ann, kwentuhan mo naman kami. Ito nasa 3,000 o halos 3,000 square meters itong Fantasy World. Yes, ano ba yung mga activities na pwedeng gawin dito? Dito muna tayo sa kids. Okay. So, andito tayo Sige, ngayon ka na dyan, toddlers area. Kung saan, kung may mga kabataan kayo na mga toddlers, ito ang area sa Fantasy World na dapat sila nandito. Meron tayong pebbles dito, ma'am. May sandfall, ayan. May market. At meron din tayong laro na nag-iisip sila. Yan, so marami tayong activities na pwedeng gawin dito sa Toddlers Playhouse. Ang taray, tapos meron ka pang pa-blocks dito. Yes! Yung mga bata pwedeng mag-assemble ng kung ano-ano. Makakapag-isip sila ng kung ano-anong pwedeng gumawa ng kung ano-anong building like that, ma'am. Okay. So, eto sa kids to. Pero yung sa mga adults, ma'am, katulad nung ginawa ko kanina, nag-zipline ako. Anong tawag doon? May obstacle course pang hangin. Nasa trampoline area ka kanina, ma'am. Yes. Ano naman yon? So, may trampoline. Pwede kang mag-basketball habang nagka-trampoline. May obstacle course at may zipline. Ang tanong, para sa mga titang kamukha ko, gaano po ba ka-safe ang pinagagagawa ko? Siyempre, safe yan kasi may harness kang suot kanina, ma'am, yes, diba? Totoo naman. So, meron din tayo dito, ma'am. Safe na safe kasi meron tayong safety officer
toddler na nakamatsyag sa'yo pag nandito ka. Merong, kumbaga may medics in case na merong may mangyari. first aider tayo, ma'am. Okay, ma'am, dito tayo kasi libutin natin dahil napakalaki. Meron tayong railway theater. Tapos, grabe, Angela, balik tayo sa kabataan. May bomb ka! O, di ba? Ayan, ma'am, pwede dito ang mga adult. Pwede rin bata dito. Yes, ma'am. Pwede. Okay, tapos dito naman sa area na to, parang namimiss ko, meron silang roller skates or rollerblade area. Yes, ma'am. Marunong ka ba mag-roller skates, Angela Lala? Parang namiss kong gawin to. Nung last kong ginawa to, na-dislocate yung siko ko. Okay, question, ma'am. Yes po. Yung mga activities katulad ng mga extreme na ginagawa natin o ginawa ko kanina, may height requirement ba yun? Ano-anong mga ages ang pwedeng mag-enjoy dito sa Fantasy World? Okay, sa Fantasy World, mag-enjoy mula 1 year old o yung baby pa kasi sasamahan naman ng kanilang mga magulang. Ayan, so from kids to adult. Gaano ka baby? 0 to 2 years old, pwedeng isama ng magulang dito, ma'am. 0 to 12 years old? 0 to 2. Yung 0 to toddlers 2. natin, opo. Okay. Tapos, may height requirement ba itong ating trampoline area? Ang trampoline area natin, ma'am, for adults, 17 years old, ito lang po yung obstacle area natin. Kasi, yan, medyo high risk siya, ma'am, for adult naman. only. Pero yun ba, kunyari yung obstacle course na naandyan, kailangan natin ng harness din. Naka-harness yes, ma'am, harness. Yeah, safe na safe po I ang see. ating mga magta-try dyan sa ating... Ano? Kaya ba yan? Trampoline area. Trampoline area. Itong ating tinatawag na obstacle. Yes. Oo, nagahang si ma'am kasi aga-aga naman. So anyways, Angela Lalala, tingnan nyo kasi to, mamaya dito naman tayo sa kanilang slide area. Yes. Maglalaro! Yay! Pero bibitinin ko muna kayo kasi gusto ko maging Care Bears, mag-slide-slide tayo dito sa rainbow slide na to. Mamaya tatanungin ko rin, baka mahal baka mahintay ako sa presyo, Mary Ann Pero magbabalik kami, mamaya lang. Bibitinin muna kita, Angela Lalala and Studio, okay? For the meantime, yan muna. Balik sa inyo! Ang saya-saya naman talaga dyan. Maraming salamat, Laila. Madalas nga po, manok o chicken ang favorite ng ating mga fur babies. Pero ibahin nyo po ang viral Shih Tzu na si Panda dahil ang kahinaan niya, pandesal. Ang kwento sa likod ng kanyang mga viral videos. Ito po, panoorin natin. Nakakaaliw makita ang mga fur babies nating excited tuwing sasalubungin tayo. Nariyang halos gibain ang mga pinto sa bahay. Pero ang isang ito, hindi raw ang fur parent niya ang sinasalubong, kundi... Panda, bili tayo pandesal! Yan si Panda Pandesal, ang viral na Shih Tzu dahil sa kanyang nakakaaliw na pagkasabik sa pandesal. Ang kanyang videos, mayroon lang namang milyon-milyong views sa social media. Pag sinasabi mong, tara, let's go, bili tayo pandesal, ayun, lumalagabog talaga yung screen door. Aside sa favorite talaga nila yung pandesal. Pero hindi lang yan ang espesyal kay Panda. May angkin din daw siyang kakaibang talino. Hindi siya tinuturo ang umupo, parang nakikipag-usap siya at marunong siya magkipag eye-to-eye contact. Yung mata niya nangungusap parang tao. Wala siyang train Talagang kusa siyang every morning parang may bagong nangyayari. Built different din daw itong si Panda. Bukod sa panlabas na cuteness, may kakaiba rin sa kanyang anatomy. Yung pagkaupo ni Panda, tank build yung naka-chest out, tapos straight na straight yung likod. Nakita namin yung spinal cord niya, ang laki. Kaya pala ganun siya ka-straight pag nag-sit pogi. Kaya naman ang kanyang viral video, hindi raw planado, pero pumatok sa mga netizens. Oh my God, nabuksan niya. Hanggang sa nagbunga na ito ng sunod-sunod na biyaya dahil sa hilig sa pandesal. Umulan ng endorsements at nakapagpatayo na siya ng sarili niyang pet shop. Chick dog siya, pero responsible papa siya. Pinagtatrabahuan niya yung lahat ng anak niya.
Kaya sa mga nais subaybayan o maka face-to-face, ang napaka-cute na si Panda, maipaanyaya ang kanyang fur mom. Sa mga gusto mag-meet and greet, dito lang po sa shop namin sa Imus, Cavite, Panda Fendi Furler po. Let's go! Nako, Panda, gusto kitang makilala. Bibilang kita ng ilang pandesal na gusto mo. Samantala po, sa aming pagbabalik, Palasyo, pinayuhan si Senator Robin Padilla na aralin muna ang batas. DOTR, nagbabalang mananagot ang mga hoarder at reseller ng beep cards. Yan at iba pang mga balita, ihahatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha. At sa luto na po, susubukan natin gumawa ng homemade chicken casino. Tara, tuloy-tuloy lang po ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Number one priority dapat ng mga magulang ang quality growth ng kanilang mga kids. Kaya naman ang event na ito sa Makati ng isang sikat na nutritional supplement drink, tampok ang pinakabagong formulation na kayang-kayang punan ang dietary gaps ng mga bata. And what is interesting and what's new about Pediasure Plus that we are talking about and launching today is the PeptiGrow system. Now, the PeptiGrow system is just a group of nutrients such as vitamin K2 or natural vitamin K2 and added arginine. These two nutrients help in promoting and supporting healthy growth in children. Marami raw masamang epekto sa paglaki ng bata kapag hindi natin naibigay ang tamang nutrisyon para sa kanila. Hindi lang po nila nakukuha yung tamang tangkad at weight nila, nagiging mas sakitin pa po sila. So, hindi lang po yung aspeto ng growth but also the immunity as well. Kaya malaki raw ang tulong ng PeptiGrow system na pinakabagong key ingredient ng nutritional supplement drink na ito. PeptiGrow system is composed of added arginine, which is important to support the growth of long bones. Number 2 is vitamin K2, which is important for bringing calcium into the bones so that the bones can utilize the calcium to make it stronger. And number 3 is the CPP, or the casein phosphopeptides. These are peptides which are smaller. These peptides are special peptides because they bind to certain ions such as zinc, iron, and calcium. And once it's absorbed in the bloodstream, then it can support better growth and development of the child. At para sa mas balanseng diet, maaaring gawing basihan ang Pinggang Pinoy. So it is designed by using Go, Grow, and Glow food concepts and categories, and this can guide parents to plan a well-balanced and age-appropriate meal for their baons sa school. We have the power to help our children grow stronger, healthier, and feeding them right. Para naman sa bagong endorser na si Mama Dimps, importante raw na ine-explain natin ng maayos sa ating kids ang tamang nutrisyon. We really make sure that they are involved in preparing the food as well, and we tell them exactly what it does to you. Because when we give time to our children, quality time equates to quality growth as well. Yung nutrition po talaga ang magiging pinaka-importante, especially during the first 5 years of life. Good morning, kapatid! Tinetesting ko lang ang pagiging alert na. This morning, magluluto po tayo ng chicken tocino from scratch at healthier version po. So, ang mga sangkap po, meron tayong chicken breast,
asukal, Andre, asukal, sir. asin paminta. Asin paminta. Meron po tayong garlic powder. Garlic powder. Saan yung garlic powder natin? Nandito. Diyan lang yan. Ito Sa po. mga bottles na. Ketchup, paprika, Ito po. atswete powder, at pineapple juice. Mukhang banana ketchup yata ito, Mami Dims. Kailangan nating klaruhin. Banana ketchup, hindi yung ketchup. Banana ketchup. Banana. Okay. Kasi ang banana ketchup po ay mas matamis, mas Filipino din yung lasa, Mama. Ang paraan po ng pagluluto, hihiwain ang chicken breast na maninipis, kagaya po nito. Tapos later, i-drain din natin yung water. Very watery siya. Tapos, okay. Sa bowl, paghahaluin natin, may bowl pa ba tayong hiwalay? Or ito na yun? I want to drain the water. Wala na nga, ano? Oo. Teka. Sige. Lagay mo na dito yung water. Sa palayo. Sa palayo. Hindi, sige. Gagawin kasi natin kailangan na ay, i-drain, yes, ano? oo. Mama, ang gagawin ko na lang po ay... Ito, i-blot na lang natin, Dims. Gusto mo, ilagay natin Ah, sa sa plato plato, na, tapos place na i-blot natin. Ito, Mama. Ito, Ganitoin ko na dyan kasi para lang akin na po. Uy, okay Gusto mo? itong tusino Or na to, didiretso? Diretso na, Mama. Okay, Oo. sige. Sorry, ida-drain ko lang po yung tubig kasi Yan. matubig po yung manok. Okay, wait Okay, lang po. gusto mo pala dry na dry para mas... Oo, kasi para kumapit, kumapit po yung lasa. Excited ako dito. Hindi ko akalain pwede pala yung homemade Yes. tusino. Tusino, no? Oh, Angela, ikaw na to. Ikaw, Paghahaluin ano? ng... Chicken breast, tapos asukal. Lagyan natin ng asukal, Dre. Anong klase asukal, Mama Dims? Brown sugar yung sa akin, Dre. Okay Pwede lang yan. yan? Pwede na yan. Gano'ng karami? Oo. Ito. And Mama, sige pa. Yan. Lahatin mo. Lahatin mo na para matamis. Yan naman ang masarap sa tusino, kaya gusto-gusto ng mga yes, bata. Mama. And ang sugar po kasi is natural preservative. Sabi lahat yun Talaga ba? Tapos Ang ito pang asukal ginamit kasi mo, talaga. Red, medyo healthier pa yun. Mamaya, Angela, yan ako. Naku, yan yung parang yan yung nagka-caramelize, yung nagsusunod-sunod ng Yes, tama. Yan Mama. sa mga bata. Opo, opo. Okay. Tapos, ang gagawin natin, lalagyan natin ng asin. Oh, Mama, pwede mo na yan simulan. Sige, lalagyan ko ng asin, ha? Excuse me? Okay. Tansya-tansya lang. Paminta. Pwede rin po white pepper para hindi masyadong kita kasi ito black. Oo. Garlic powder. Garlic. Ito na po, ito na po. Hindi ba yan? Inaassume ko habang ginagawa mo yan, Angela, Mama sige pa. Dims. Kung ang type talaga nila is yung pork tusino, ganun din naman eh. no? Pwede, pwede. Kaya lang kaya healthier, Mama, kasi manok. Dahil Oo. manok. Yes, Breast pa siya. yes. Tapos And wala kang ketchup. preservative. Oh, lagyan natin ng ketchup. Ketchup. Hindi nanggagaling yung kulay, ano? Ay, sa atswete, Mama. Ah, aswete ba? Opo, atswete po. Kasi ito, medyo ano siya ng konti. Sabi nila noong unang panahon, yan daw ginagamit ng makeup ng mga... Ng alin po? Pampalipstick ba Aswete, yan? lipstick, yung may ginaganyan-ganyan Nako, lang. so hahalu-haluin lang po natin yan. Pero habang tinutuloy natin ang ating homemade chicken tusino, ay nako, ready na pala ang ating paboritong si Manong Ted and DJ Chacha para sa ating balitaan. Pinantad ang sangkatutak na ghost projects. Opo, na pinondohan daw ng pamahalaan pero walang bakas ng anumampong konstruksyon. Sistematiko raw ang korupsyon at pinaghahati-hatian ng mga magnanakaw sa gobyerno. Halimbawa, kung 100 milyong piso daw ang nakalaan sa proyekto, babawasan pa yan ng kickback para sa mga district engineers ng DPWH, Bids and Awards Committee at may parte rin daw po ang mga taga-COA. Meron din daw parking fee o royalty rin na ibinibigay sa mga politiko kung saan distrito itatayo ang proyekto. Kaya ang ending mula 100 million pesos ay nasa 35 to 40 million pesos na lamang ang matitira sa pondo. Kabilang po sa mga sinitang proyekto po ni Lacson ang proyekto sa Baco at Nauhan sa Oriental Mindoro. Hayagan pangaraw pong iniaangkin ni 1st District Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan ang project na kinuha ang pondo sa program funds. Handa raw si Lacson na magsumite ng mga ebidensya tungkol sa kanyang mga ibinulgar. Halos pare-pareho ang pattern kung paano minamasaker ng mga kawatan ang pondo ng bayan. Mailan pa ngang proyekto, hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ang tawag ng Pangulong Marcos dito, guni-guni o ghost projects.
Yan po'y bahagi ng talumpati kahapon ni Senator Ping Lacson, the gentleman from Cavite. Pumalag naman po ang isang kongresista na iniuugnay sa anomalya sa mga flood control project. Diretsahan niyang itinanggi ni House Deputy Majority Leader Arnan Panaligan. Sa privilege speech ni Senator Ping Lacson, ipinakita ang pangalan ni Panaligan kaugnay ng palpak na flood control projects. Ang giit ng congressman, hindi siya ang proponent ng mga ito. Ang DPWH din daw ang may buong kontrol sa proyekto mula sa disenyo, bidding, award ng kontrata hanggang sa bayaran ng contractor. Nilinaw rin ni Panaligan na wala siyang koneksyon sa mga contractor. Wala raw ni isa sa mga ito ang taga Mindoro at hindi niya raw nakausap ang sino man sa kanila. Ipinakita pa ni Panaligan ang sulat kay DPWH Secretary Manuel Bonoan noong July 2024 kung saan hiniling niya ang agarang pagsasaayos sa mga nasirang flood control projects sa kanilang lugar. Wala pang pahayag ang DPWH at ang iba pang personalidad at kumpanya na pinangalanan ni Senator Ping Lacson. Ang House Committee naman on Public Accounts, Good Government and Public Accountability at ang Public Works and Highways ay magkakaroon na rin ng joint investigation kaugnay pa rin ng maanomalya daw na flood control projects. Blacklisted na po raw ang kontraktor naman ng nabistong ghost project mismo ni Pangulong Marcos Jr. diyan sa Baliwag, Bulacan na naman. Nagalit po ang Pangulo ng walang madatnang river wall kahit na fully paid na ito sa record ng DPWH. Pagdating niya po sa lugar, may mga nakabaong bakal na nadatnan pero wala ni isang semento na nakalatag dito. May kabuang budget raw ang naturang river wall project na 55 million pesos. May haba ang tabing ilog na 220 meters na dapat daw ay Pebrero pa lamang sinimulan pero Agosto na wala pa rin daw hong gumagawa. Walang indikasyon na sinimulan na po ang pagpapatayo nito pero kumpleto na po daw ito sa dokumento. Ang proyekto noon pang June 30 ayon sa ipinakitang resibo ng palasyo. Ang sinasabi po tapos na ho by June 30. Kaya ayon sa Pangulo, maliwanag daw na ito'y isang multo. Pero wala talaga, 220 meters, 55 million, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. No, I'm not disappointed, I'm angry. Yan po ang tinig ng the gentleman from Ilocos. Nanataong pong Pangulo ng Pilipinas ngayon na siya pang nagpupunta dyan sa Bulacan. Tinig po ni Pangulong Marcos Jr. Samantala, sinagot naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang patutsada sa kanya ni Leyte Congressman Richard Gomez. Nagugat po yan ng idawit ni Magalong ang mga kongresista sa korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Gomez, kung may problema ang mayor sa isang congressman, huwag niyang lahatin. Ang dagdag pa niya, mas dapat daw unahin ni Magalong ang mga problema sa kanyang sariling lungsod. Ayon pa sa kongresista, mahiya naman daw si Magalong. Ang buwelta ni Magalong, nakalulungkot ang mga sinabi ni Gomez lalo't magkaibigan silang dalawa. Ay sa tingin ko siguro baka ako yung tinutukoy. Kaya nakakalungkot lang. Magkaibigan kami. Kung sanay ka sa dark, sa madilim na lugar, mahirap ka talaga makakita ng maliwanag. Kaya ako na lang. Ano yung sabi? Kung sanay ka daw sa madilim na lugar, ay mahirapan kang makakita ng liwanag. Baka ano yan, sa Sikihor. Madilim ba doon? Laging brown out? Laging brown out. Sino ulit ang nagsusupply ng kuryente doon? Ay yung kumpanya ng na nagpatayo din dito ng flyover kaya hindi matuloy-tuloy itong LRT extension. Ayun na. Sige. Yan nga po ang tinig ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Pinayuhan po naman ng palasyo si Senador Robin Padilla na aralin munang mabuti ang batas kasunod nga po ng kanyang isinusulong na mandatory drug testing sa mga opisyal ng pamahalaan. Ipinanukala po ni Senador Padilla sa kanya pong Senate Bill number 1200 o ang Drug-Free Government Act. Pero ayon sa Malacanang may mali sa panukala. Gate po ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, labag sa ligang batas ang mandatory universal drug testing. Baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po
ang nais niyang gawing batas. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board, ang allowed lamang po ay ang random drug testing. Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Samantala mga kapatid, Sa oras na 6:45, abangan po ninyo ang ilang pang importanteng balita sa aming agad na pagbabalik. FM. Ganun. Ngayon sa ating mga balita sa lalawigan. unti-unti na pong nasisira ang isang dike sa San Teodoro Oriental, Mindoro. Makikitang tuluyang nagibang ilang bahagi ng dike. May parte ring halos humiwalay na nga sa kalsada ang mga konkretong poprotekta sana sa baha. Napag-alamang nauna nang nasira ang dike noon pang nakaraang taon. Inireklamo na raw ito sa DPWH pero walang aksyon. Ayon naman sa DPWH Mimaropa, sumunod naman ang contractor sa plano at specifications ng proyekto. Sadyang matindi lamang daw ang naging pagbaha. Inutusan na ng DPWH ang contractor na patibay ng proyekto nang walang dagdag gastos sa pamahalaan. Inireklamo po naman ng ilang mga residente ang isang drainage project sa Cebu City na 3 taon na pong hindi pa rin matapos-tapos. Pinuntahan po ng News 5 ang nasabing proyekto pero tanging binungkal na daan lamang, tambak na bakal at 3 trabahador ang nadatnan. Taong 2022 pa nang magkaroon ng groundbreaking para daw sa proyekto na may higit na 66 million pesos na pondo at may habang 100 metro lamang. 1 taon lang na daw dapat tapos na ang proyekto. Inimbestigahan ito ngayon ng Cebu City Council. Sa Mandawi City ho naman, pinaimbestigahan din po ang RIPRA project sa Butunuan River. Kagagawa lang kasi po yung naturang riprap noong pong nakaraang taon. Pero nitong Biyernes, gumuho ang isang bahagi nito sa gitna ng ulan. 5 bahay ang natangay. Eto na kami. Talagang girl, mukhang totoo talaga ito sinasabi ni Senator Ping, no? Yung kanyang binunyag kahapon ay tip of the iceberg lamang ika nga. Pero sabi niya, flood control pa lang ito ha. Hindi pa kasama yung ibang proyekto. Gaya po ng ilan na sinasabi natin, yung mga street lighting, Cat's yung eye. mga rock netting. Oo. Yan ha, yung pong mga binabanggit pa ho dito na iba pang mga proyekto. So ngayon, sinasabi niya, sila daw po bumabiyahe na ang kanyang team, papunta po ng Bicol, papunta po ng Kabisayaan at ilang pang lugar maging sa Mindanao. Samantala, patay din ang isang lalaki matapos namang saksakin ang sariling pinsan habang nagiinuman po sa La Castellana dyan sa Negros Occidental. Base nga sa investigasyon, gabi ng Linggo, nagsimula pong mag-inuman ang 5 magpipinsan. Naiwan naman ang suspect at ang biktima. Nagkaroon ng pagtatalong dalawa hanggang sa mag-agawan ng patalim at masaksak nga po ang biktima sa dibdib. Kusang loob namang sumuko ang suspect sa mga otoridad. Napasampa po naman sa hood ng kotse ang isang traffic enforcer sa Cavite. At ayon sa investigasyon, pinara po ng enforcer ang driver ng kotse matapos masangkot sa hit and run. Pero humarurot po lamang daw ang kotse kaya napasampa sa hood ang enforcer. Nagtuloy-tuloy ang pagharurot ng kotse hanggang sa tumigil sa gilid ng isang bahay na pag-aari po ng driver. Pinatawan po ng citation ticket ang driver. Idinulog naman sa LTO ang naturang pangyayari para isyuhan ng show cause order ang driver ng kotse. Nakita mo? Parang Spider-Man, ano? Ang buti, wala po nangyari dun sa enforcer. Parang pelikula, no? Kaya nga, yung trabaho nila talagang mahirap din, ano? Samantala mga kapatid, sugatan naman po ang isang babaeng rider matapos masapul ng tren. Diyan naman po sa Calambas sa Laguna. Laking gulat na lamang ng ilang kabataan na magve-video ng makitang nagdire-diretsong motorsiklo at mabangga nga po ng tren. Bumulagta sa tabi ng riles ang babaeng rider. Dinala na po sa ospital ang rider. Ayon sa kanyang mga kaanak, bugbog ang katawan ng rider dahil nga sa insidente pero stable po ang kanyang kalagayan. Hirap pa raw itong magsalita at hinihintay pa ang resulta ng mga isinasagawang test. Nakikipagtulungan naman ang pamunuan ng PNR sa pamilya po ng biktima at sa investigasyon ng pulisya. 6:56 po ang ating tamang oras ngayon. Sa mga nasa construction business, ako'y nag-uulan na naman. Ano ho, talaga naman, opo. Construction po ito ha, yung sinasabi natin legal ha. Lalo na ho doon sa mga building. Ano ho, pag pinag-uusapan natin ang mga light steel frames, saan ka pa sa JMax ka na kasi nga setting the standard in light steel frames. 17 taon nang nagsisilbing standard para nga sa mga light steel frames sa Pilipinas kaya sigurado ka sa kanyang quality at safety.
Kaya pagpunta mo sa mga hardware at depo, sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko, Jayamax Light Steel Frames para sa ating mga kisame, mga dinding. Jayamax Light Steel Frames, protektado ka, walang kakaba-kaba at duda. Mabibili yan sa Eljan Hardware Enterprise sa Makato sa Aklan. Ayun Eljan Hardware Enterprise. Salamat na marami ha. At Susana Marketing sa San Jose Antique. Susana Marketing San Jose Antique. Ipagtanong ho ninyo sa inyong mga kaibigan na mga counter clerks sa inyong suking hardware stores nationwide. Available din po ang Jayamax sa mga depot and all hardwares nationwide, mga kapatid. Ngayon sa ating po mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan. Good morning, Sir Johnny Nang ng DN Steel. Holiday ngayon, sir. Good morning. Bawi sa tulog. Samantala po naman sa ating mga balitang pangkalakalan, muli pong nanawagan ang Agriculture Department na amyendahan na po ang Rice Tarification Law o RTL. Sabi po ni DA Secretary Francisco Chu Laurel, pinapatay daw po ng RTL ang lokal na industriya ng bigas. Ay tama ka, sir. Sa ilalim po kasi ng naturang batas, tinanggal na po ang limit sa importasyon ng bigas. Pero nilagyan ito ng taripa na layong pong gamitin daw para mapalakas ang lokal na industriya. Yun nga lang, sabi po ng kalihim, hindi naman ito naging nakatulong sa mga magbubukid at bumaha ang imported rice. Tila naisahan daw ang DA at ang NFA dahil tinanggal na rin po ng batas ang kapangyarihan nila na impluwensyahan ang supply ng bigas sa merkado. Samantala, nadagdagan ng mga lugar kung saan pwedeng makabili po ang ating mga magsasaka ng 20 pesos per kilo na bigas. Ayon po sa DA, pwede na rin itong mabili ng mga magbubukid sa Laoag City sa Ilocos Norte, Rojas City sa Capiz, Baloy, Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental po yan at maging sa San Jose Occidental, Mindoro. Patuloy pa raw palalawigin ang programang ito sa mga paparating na buwan. Sa katunayan, balak na ring buksan ang bentahan ng murang bigas sa mga mangingisda simula naman po sa katapusan ng Agosto. Layon daw ng DA na mapalawig ang programa hanggang sa maabot nito ang 15 milyong household o pamilya sa susunod na taon. Nangalahati raw po ang mga transaksyon na may kinalaman sa online gambling mula noong pinatanggal po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga link ng e-wallet o e-payment platform sa online sugal. Nakuha raw po ng PAGCOR ang informasyon na ang naturang informasyon mula mismo sa BSP na siyang nagkakaroon po ng tracking o nagtatala ng mga transaksyon na dumadaan sa mga payment platform. Pero aminado pa rin po ang PAGCOR na marami pa itong kinakailangang gawin para makontrol nga ang pagkalulong ng mga Pilipino sa online sugal. Higit kalahati rin daw kasi ng mga online gambling platform ang maaaring ma-access sa Pilipinas ng illegal. At marami daw sa mga ito ay nag-ooperate mula sa ibang bansa. Dagdag din daw sa balakid ang paggamit po ng ilang operators po ng VPN kaya't mas mahirap matukoy kung saan ba talaga ang mismong operasyon ng online sugal. Samantala, muling nagbabala ang Transportation Department sa mga nag-hoard ng beep cards at pagbenta ng mga ito sa mas mataas na presyo. Ang giit po ng DOTR, hanggang 15 taong pagkakakulong at hanggang 2 milyong piso ang multa sa mga mahuhuling gumagawa nito. Nauna nang napuna ni DOTR Secretary Vince Dizon na isang rason kaya humahaba ang pila sa mga estasyon ay ang pagkaubos o paglimas sa mga beep cards sa mga ticket vending machine. Pinaghahanap na rin daw ng DOTR ang mga umano'y sindikato na nagho-hoard ng tig 30 pesos na beep card at ibinebenta po ito hanggang 300 piso. Nakipagsanib-persa po naman ang Meralco sa isang South Korean na kumpanya sa pagsusulong nito ng nuclear energy sa Pilipinas. Nakikipag-ugnayan na raw po ang Meralco Power Academy sa KEPCO International Nuclear Graduate School. Magpapadala daw po ang Meralco ng mga scholar sa Korean Institute simula buwan ng Marso ng 2026 bilang bahagi po ng Filipino Scholars and Interns on Nuclear Engineering. Sa lalim po ng naturang programa na yan, bubuo po ang Meralco ng workforce na bihasa sa nuclear engineering. Inulunsad po ang programa noong Abril para nga daw po mapag-aralan ang responsableng deployment ng nuclear power sa Pilipinas.
FM. Mga kapatid, alas 7:01 na ang ating tamang oras ngayon. Nako, dahil po dyan mga kapatid, kailangan na natin magpaalam sa mga nanonood po sa atin dito sa TV5. Pero bagong lahat, ang oras muna, hatid sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic food supplement with Lactococcus lactosterine plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, selected Mercury drugstores at ngayon sa Southstar Drug nationwide. Available na rin po mga kapatid ang Ultaflex. Ang oras, hatid din sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Mga kapatid sa TV5, tayo po yung magbabay-bye na dito pero pwede nyo rin kaming mapanood. Hanggang alas 10 po kami ni Manong Ted Filon, Signal TV Channel 1 and 1PH, Channel 19 sa Signal TV naman po yan. At higit sa lahat, nasa radyo po tayo, 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Maging sa mga iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. See you tomorrow mga kapatid sa TV5. Pwede. Ito na nga po ang ating homemade chicken casino. Na proud tayong halos pumantay sa ganda ni Mami Chiki today. Halos. Ganda na, Wala hindi. Kahit na ganda pa nila to, hindi papantay sa ganda mo today, Mama. Tignan ko nga. Natakot ako. Anong kasunod? Diba? Ano gusto mo ngayon? Wala, Mama. Masaya na tayo. Mama, ang gusto ko tayo, ulam na. Gusto ko ay kasuy mula sa Antipolo. Yun pala. Pero kay Papa B yun. So, tignan natin kung bibigyan ka niya. Papa B, may tanong pa sa'yo. Mama, ito, 125 pesos lang. 4 servings na. 125 lang. Wow. Lalaban tayo. Okay. 125 for serving. So, pinakain mo na lahat ng mga anak mo. Yes, Mama. Depende sa anak kung gaano kasiba. Sa kung ilan. Kung ganyang kasarap, makakailangan ng mas damihan mo. Mahirap Pero mas magpigil. masarap yan kung may kanin. Ito. Walang kanin. Galing ko lang kasi hirap kumuha ng kanin. Pagka umiikot-ikot. Ayan na. Ay, wala. Okay. Sa suka ang choice. Pwedeng ang suka marami. if you want. Ako suka ako talaga. Sige, kumakita. Yung bacon Suka kasi with suka paminta, ako. masarap. Suka with paminta. I love it. Suka with Suka. Go, Mama. Ako? Masarap to. Ito, Mama, mga asukal to. Kaya ganyan po ang kulay. Pagka may choice ng egg, di ba kung minsan tinatanong ka, how do you like your eggs? Opo. Sunny side. Oo, sunny side is ganito. Opo. Tapos ano pa yung mga choice? Scramble. Over easy. Hard-boiled. Anong bet mo? Ang bet ko po ay... Ano yun yung Benedict? Benedict? Ex-Benedict. Wow! Yung sunny side, pwede din, tostado yung gilid. Meron din yung malasado. Tapos yung over easy. Anong verdict? Anong verdict? Ang sarap. Kuha ba yung tamis? Tama ba yung linagay ni, Ay, sorry. Yung linagay ni Angela. Ni Angela na Di ba may lasang kamay ko yan? Joke. Di ba naguluhan ka, Mama, kung ang sasabihin mo, Andre, Angela o Angelo and Angge? Walang bukingan! Naguluhan si Mama, pareho kasing A. Uy, masarap to Kasi Pero minsan may mga chicken breast, yung may mga tao na ayaw ng chicken breast Pero Bakit? ito, Wala masyadong lasa. Diba? Ito magandang gawin sa chicken breast. Sarap. Ang natutuwa ko, talagang kaya ng mga nanay ito. Hindi siya mahirap gawin. Sabi ko sa'yo, barometer mo, Mami Chiki, pag kayang gawin ni Andre, kayang gawin ng mga nanay. Totoo naman yan. Pag kayang gawin ni Andre, kaya din gawin ng 2-year-old. Andre, nagka-trending ka dahil dun sa 48 years old. Maglilinaw po, hindi po ako 48 pa. Teka. Next Pero year pa bago daw, ka next year. maglinaw, meron muna tayong bagong pakulo. Eto na. Teaser lang yan. Mamaya. Mama, Ayan. eto, shoutout po sa mga nag-aagahan na gaya namin, kaway-kaway. Sa mga maagang nagising dyan kahit holiday dahil sanay na ang body clock ninyo.
first day nga po ng long weekend para sa mga nakapag-leave na para bukas. Deserve ang pahinga. I-share nyo naman ang mga plano ninyo today. Paano nyo ba? Anong gagawin nyo ngayong biglang meron tayong holiday sa gitna ng linggo, Thursday. Ito po, sagot nyo sa Say Mo Kapatid. Say Mo ang Kapatid. Tanong. Ito ang tanong. Drum roll, please. Yan. Dahil holiday nga po ngayon, ano ang gusto nyong gawin? A. Magpahinga na lang. Uy. B. Yan, mag-relax na lang sa labas. C. Maglabing-labing. At D. Eto, pinaka-paborito ngayon. Magluto ng sabay-sabay. Humba! Ako mo, papatok. Maganda yung mga choices natin. Mga kapatid, sa mga nanonood po ngayong umaga, ang gagawin nyo lamang, nakikita nyo po yung QR code, ayun po, sa bandang kanan ng inyong screen. Ito po. Ayan, sa ilalim nila, Angela. Ay, yung ano, yung Isa-scan nyo lang QR po yan. code. Sumagot na nga po itutok kayo. nyo lang po yung inyong cellphone, scan nyo lang po yung QR code na nakikita ninyo para po makaboto kayo, makasagot. At ngayon, may mga bumoboto na. Oo nga. Aba, maraming gustong magpahinga lang. Pero nakita ko maraming gustong magluto ng humba. Uy, gusto ko yan. Parang kung hindi nyo pa natatry, mukhang pati kami na-challenge. Diba? Kailan ba tayo magluluto ng humba dito? Gusto mo? Amadim. Bukas. Bukas eh. Bukas. Humba tayo eh. Pwede tayo bukas. Maraming nagtatry niya, no? Ano pa mga sabi Ako nila? kung boboto ako, pwede magpahinga lang. Letter A. Oh, Sige, bye-bye. Bye-bye. Yun ang ano. Sorry na lang, pero wala kang ano ngayon. Ano? Hindi holiday para sa'yo, Andre. Oo nga eh. Walang holiday araw-araw sa atin ka na lang namin ng Di uso humba. yun eh. Okay. Uy, maraming gusto magpahinga Abangan natin lang. kung sino talaga mananalo dyan. Mamisik. Ano pa mga lalabing-labing? Paalam niyo sa amin, ha? Ayan, sa aming pagbabalik. Maagang komustahan ulit tayo sa Mandaluyong kasama ang ating traffic tito, Mondi Lopez. At sa Larga, susubukan ni Laila ang iba pang fun activities sa indoor amusement park na Fantasy World sa Quezon City. Sa On The Go, Giant Takoyaki sa QC winner sa Sarap Pasabog sa Laki. Marami pa tayong pampag-good vibes. Go, Andre! Marami ba tayong pampagod na? Sabi nga ni Angela. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik pa rin ang Good Morning, kapatid. Usapang traffic po ulit tayo. Maluwag ang mga kasada ngayon dahil holiday. Pero may ilan pa rin tayong kapatid na bumabiyahe para pumasok sa trabaho o kaya umuwi sa kani-kanilang probinsya. Nagbabalik si Traffic Tito Mondi Lopez live mula sa Mandaluyong. Tito Mondi, ano ba? Meron na ba mga nata-traffic dyan ngayon? Yes, Mami JK, good morning sa'yo. Diba? Nandito tayo sa Mesa Sumasel. Diba? Habang ninakain tayo dito. Yung ganit, kaway-kaway, sabay, hey, Throwback Thursday, Savage Love. Woo! Ayan na, maulan pa rin. Pero eto, quick traffic update tayo. Ninoy Aquino Day, holiday. Nandito pa rin tayo sa EDSA Shaw intersection. Kita nyo naman. Mausad, mabilis ang usad, walang traffic. Diba? Ito yung mga galing pa Makati. Tapos dito naman makikita nyo, may mga kumakanan na galing Pasig. At dito nga sa tapat na yan, pakita natin si Kuya. Ito, public announcement lang natin. Public service natin. Yung mga tumatawid na galing dun sa galing sa may Manila, yung mga tumatawid na yan, ingat lang po kasi may mga lumiligo. Ayan, sakto, may lumiligo. So dapat sa mga motorista, alalay din po kasi pwede tayong ma-aksidente. So yan, kita nyo naman, diba? So, alalay lang po, alalay lang. Lalo ngayon, maulan. Kaya eto na. Tanta na. Commute-stahan na. Hey. Ang ulan. Sakto. Dito mga musa. Hi, sir. Good morning. Good morning. Hi, sir. Binati lang kita. Good morning. Good morning, kuya. Ayun, sakto. Ito.
Dito tayo sa may MRT. Ayan, teka. Wala nang ulan. Aga. Bagong gupit. Eto na. Hi sir, good morning. Morning po. Sir, anong pangalan po natin? Alan Villadolid po. Sir Alan, tama po. Sir Alan, taga-saan po kayo? Taga Novaliches. Taga Novaliches. Sir, saan kayo pupunta ngayon? Papasok po sa trabaho, sir. Papasok? Sa trabaho po. Sa trabaho. Saan po kayo trabaho, sir? Sa Richmond Hotel. Richmond Hotel. So dito ba sa may ano? Opo, opo. Gas. Anong trabaho natin, sir? Maintenance po, ng engineering. Engineering. Anong minamaintain po natin? All around po. Tubero, pintor. Tubero, pintor. Ano ba? Karpintero. Karpintero. Lahat po ng gawain sa hotel. Ba, all around, sir, ha? At kahit ganitong holiday, may pasok pa rin Meron tayo. po, kailangan po eh. Okay, sakto, sir. Etong, bago kayo pumasok, sino po kasama nyo sa bahay na nag-prepare po ng inyong almusal, na mga gamit? Siyempre, misis ko, asawa ko. Wow, misis nyo. Anong pangalan, sir? Batiin nyo na rin po. Shoutout nga pala sa asawa ko, kay Elvira Villadolid. Bye, good luck. Good luck. Anong good luck? Bakit good luck? Eh, papasok na kasi ako, sir, sa trabaho na. Good luck. Ang anak nyo kasama rin po ni misis? Opo. Wala po silang pasok, sir, ngayon. Walang pasok? Opo. Ang tatay lang talaga may pasok? Opo. Sakto, sir. Eto na. Meron akong bagay na pasalubong na ibibigay mo. Yan plus gold. Tanda na yung pagmamahal para sa yung misis. Oh, di ba? Ayan. Pero bago yan, sir, isang konting sayo muna tayo. 1, 2, 3. Teng. One more. 1, 2, 3. One more. Wala ko, sir. Isa ba? 1, 2, 3. Ang galing ni sir. Ay. Very good, sir. Ang galing niyo, sir. Sir, ingat ka sa biyahe. Thank you. Okay. Salamat. Kay Mrs. may pasalubong mula sa Endas Gold. Back to studio. Sayo pa, sir. 1, 2. Sayo pa. Talaga, Tito Mondi, nagpapausok na, pinabalik mo yung Savage Love. Maraming salamat sa'yo. Ingat ka dyan sa ulan, Tito Mondi. Or Tito Mondi, pwede rin ingat sa'yo ang ulan. Oo. Pero syempre, good morning pa rin kapatid sa ating mga nanonood ng mga kapatid ngayon. Dito malalaman natin kung magtutuloy-tuloy ba ang ulan. Para sa mga kapatid po natin na nagbabalak na maging productive ang araw sa labas ng kanilang mga tahanan. Mga pa-plant ba kayo? Magwawalis sa bakuran? Eto, aalamin na po natin ang lagay ng panahon kung deserve bang lumabas o manatili na lang muna sa bahay at makipaglabing-labing. Kasama po ang ating resident meteorologist, Weather Tito, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mama Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Huwebes. Naku, Mama Dims, sa mga lalabas po ng bahay, dapat mag-ready po tayo dahil maulan po ang panahon natin ngayon at pagpapatuloy pa yan hanggang sa mga susunod na araw dahil sa epekto nitong binabantayan nating low pressure area. Kung mapapansin nyo nga, dito sa Metro Manila, umaga pa lang, ay meron na po tayong mga nararanasang pagulan. Although minsan tumitigil po yan, mataas po ang ating tsansa ng pagulan sa maghapon na po yan. Dahil nga doon sa epekto ng traffic nitong binabantayan nating low pressure area na posibleng tumawid dito sa Central at Northern Luzon. Samantalang, mataas din po ang ating tsansa ng pagulan dito po sa areas ng Visayas, particularly sa Cebu. Hanggang 70% po yung ating tsansa ng pagulan at buong maghapon din po yan dahil naman sa epekto ng ating habagat o southwest monsoon. Kaya mag-ingat din po tayo dyan sa mga posibleng scattered at kalat-kalat na pagulan. Mas maliwalas naman ang panahon natin sa areas ng Davao dahil medyo malayo dyan ang epekto ng low pressure area at ng epekto ng ating habagat. Magiging maganda po ang sikat ng araw sa umaga, pero pagsapit po ng hapon at gabi, possible pa rin po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Again, yung ating low pressure area po ay kasalukuyan nating binabantayan na huling namataan ng Pag-asa sa line around 705 kilometers ng Infanta Quezon. Yan po ay posibleng kumilos pa-west-northwestward at posibleng tumawid dito po sa areas ng mainland Luzon. Kaya yung ating mga pagulan ay magpapatuloy pa sa mga susunod na araw hanggang pagpasok ng weekend. Kaya mag-ready po tayo dyan at maghanda po tayo. At sa mga lalabas ng bahay at magbabakasyon ngayong long weekend, ugaliin pa rin po ang pagdadala ng payong o anumang pananggalan sa ulan. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Ngayong Huwebes ng umaga, muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Maraming salamat, Tito Alvin. Mamaya po, spotlight on tayo sa American musician na may pusong Pinoy. Titus Sterling, live. Maya-maya. At sa On The Go, Big Bite, Big Delight. Tampok ang QC's Giant Takoyaki. At sa larga para po sa Kids at Heart. Ayan, silipin po natin ilan pang bagong activities sa indoor amusement park na Fantasy World sa Quezon City.
Huwag po kayong alis mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang... Good Morning Kapatid! Hey mga madam! Here comes your daily between ganap mula sa inyong Madam AI, G. Fush! Aris, mag-chill ng kaunti. Self-care is also a power move. Lucky charm carnelian, lucky color orange. Taurus, open ka sa romance. Minsan, ang simple chat, magic na. Lucky charm peridot, lucky color brown. Gemini, tune in sa universe. Ang quiet moments mo ang may mga clues. Lucky charm amethyst, lucky color purple. Cancer, budget check. Huwag pag-crazy sa shopping. Peace of mind ang important. Lucky charm shade, lucky color green. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! 7:25 in the morning at oras na nga po para sa ating larga para po sa sulit at fun along experience ngayong umaga. Muli po nating babalikan si Laila na live pa rin po ngayon sa Fantasy World. Laila, ano pa ba yung pwede nating gawin dyan? Ayan na! Ayan na! Ang galing. Ano ba ito? Yung Tita Heart ko, ang saya. But anyways, Angela Lala, ito yung tinatawag nilang giant rainbow slide dito sa Fantasy World. Pero kung gusto nyo ng mas extreme, Kuya, take it away! Tingnan nyo, meron pa rito. Bang, bang! O, hindi ba? But wait, hindi lang dalawa ang mga giant slides dito, Angela Lala. Kasi meron pa ritong isa. Ayan o, tingnan nyo, nakasako lang si Kuya. Tingnan nyo. Ayan o. Oh, medyo nabitin, mabigat. Nag-almusal, tsareng. Ito pa, meron pa rito. Pwede kayong hawak kamay. Bayeng Constantino. O, diba? Pwedeng may sako, pwedeng wala. Ma'am Mary Ann. Yes, Ma'am Mary Ann Reyes, grabe. Akalain mong galing pala ako, kumbaga kung sa building, anong katumbas niyong height nung pinag-slidean ko? Second floor yan, ma'am. Second floor, parang mid eh. Second to third floor, nasa gitna ng second to third floor yung pinag-slidean ko. Pero napakang exciting. Ito, nasa, ang tawag dito, itong Naughty Castle Naughty tayo, Castle area, hindi ba? yes, ma'am. Okay, so ngayon, ang Naughty Castle ba ay pang-adults lang o mga kids at heart o pwede rin bang mga kids? Kids to adult to, ma'am. Ay, Ayan, pwede. kasi iba-iba, may adult tsaka kids slides tayo. So yung ito, isa, dalawa, tatlo, apat. Yes, ang ma'am. pang-kids. O tara, tingnan ay ang pang-adults. Adult, ma'am, adult. Pero itong section dito. The struggle is real, Angela Lala. The struggle is real pag naglalakad ka talaga sa mga bola. Pero ito yung children's slide. Yes. Sige ma'am, harap tayo sa camera. Ito yung children's slides natin, ma'am. Ayan. Okay, ayan. Yung black slide, ito, ma'am, at saka ito. So dalawa ang pwedeng, dalawa Tatlo, or tatlo? ma'am, sa kids, tatlo. Ayun. Ito, ma'am, yung pwede isa rin na to andun. kids. Ito rin Opo. pwede kids. Yes, ma'am. Okay, kasi medyo mas hindi siya mababa, pero at least kahit papano. Yes, may sako naman, ma'am. Oo, okay. Question, kasi medyo extreme ha, nagaling ka sa almost third floor. Mataas. Ito rin parang ganun ang heights. Paano Yes, po ma'am. natin na-ensure yung safety para sa mga bata? Naka-cover tong slide natin dito, ma'am, to ensure the Okay. safety of our kids. So, yung adult natin, ito yung open. Ayun. At Yan. paano naman yung safety measures? Yung kaninang ginawa ko, meron na po bang nalaglag doon? Sa ngayon, ma'am, wala pa naman. I see. Basta sinisigurado dapat- natin ang safety ng ating Ayun, mga at dapat customers. pina-follow natin ang instructions. Yes. Pero sandali, ano ba itong nakikita ko rito? Ano to? Ano to? Ayan, Ano maraming, itong mga area na yes, to? marami tayong activities dito, sige. ma'am, na pwedeng gawin. Ayan, katulad nito. Ayan.
Oh, dapat kasi Ayan, may nakaharap mga sa camera eh. score. Ito yung Pirates area natin, ma'am, na pwede din lagyan ng mga bola. Ayan. Okay. So pwede mo higop-higop ganyan. Yes. Tapos magta-travel. Ayan, ganyan na ganyan, ma'am. Magta-travel yung ganyan. Magta-travel Why siya. not? So, eto naman ay yung parang obstacle Obstacle course na pang for kids. children. Yes, Kung for children, kanina, ma'am. Angela Lala, studio at mga kapatid, nandun sa taas yung obstacle course for adults. Ayun, no? Di ba? Nakasuspend ka sa air. Eto naman yung Kids. pangbata. Yes, O, di ba? sige. Try mo, Kaya ma'am. Pwede bang pantita to, ma'am? Pwede, ma'am. Okay, sige ma'am. So habang tinatanong kita, ano ba to? Araw-araw bukas? Araw-araw. Hindi rin pala siya madali. Araw-araw bang bukas tong Fantasy World, Yes, ma'am? ma'am. Araw-araw tayong bukas. From Monday to Sunday. Monday to Sunday. Eh, ang Yes. tanong, alam mo, lagi ha, ganda lang ang meron ako, pero pera wala. Magkano po, madam? Okay. Ang ating weekends and holiday rate is 1,050 for all access na po yan. At ang ating front part combo ay 850, back part combo ay 650. At meron tayong mura, ma'am, ang ating weekdays rate. Yan ang weekdays rate natin. From Monday to Friday, ang all access ay 850 na lang. Okay. So mas mura talaga pag weekday. Yes, Mas sulit. yes, ma'am. Makakasave kayo. That's over 200 pesos in savings. Para jet holiday lang, ha? Okay. Ma'am, saan namin kayo matatagpuan? Okay. And pwede ba ako mag-walk-in? Dala ko yung pamangkin ko, nakaduster Pwede, din. pwede, Pwede ako ma'am. mag-walk-in o dapat ba may booking? Okay. Walk-in lang po tayo sa Fantasy World. Okay. Ayan. Inaabangan namin kayo to walk in here sa second floor ng SM City Fairview. Ayan, bonggang-bongga. Yes, ma'am. Bukas. Laging bukas. Laging Anong bukas. Oras from Sunday to Thursday. Bukas tayo ng 9 a.m. until 9 p.m. Pagdating naman po ng Friday to Saturday, 10 a.m. to 10 p.m. Ma'am, Ayan. gusto kong mag-team building dito. Gusto ko talaga Ay, pwede, ma-experience ma'am. ni Andre yung giant rainbow slide na yan o yung slide na naalala ko yung Big Bang sa Alabang doon sa slide na yon. Pwede kami mag-team building dito, mag-party, ganyan. Pwede, ma'am. Nag-help tayo ng events dito, ma'am. At open po to sa lahat, adults and kids. Ayan, marami tayong activities, ma'am, na ginagawa sa Fantasy World. Bonggang-bongga. Katulad nito, kung nanood kayo nung animation na, ano na nga yun? Si Sadness, si Yes. Anger. Ano na nga yung movie na yon? Ano na nga yung movie na yun? Yung Disney Pixar? O basta yun? Kasi di ba parang dito inspired yun Yes, yung mga inspired memories. siya. Yes, umiikot-ikot. Inside out. Oo. Yes, inside so yung out. mga memories, tapos inilalagay dun sa bank, naiipon doon. Wala, nakakatuwa lang. So marami kayong, ma'am, halika rito. Thank you so much, Ma'am Mary Ann Reyes. So marami kayong activities na pwedeng gawin dito. Adult man o bata, safe na safe, may height requirement. Wala, ma'am. Wala tayong height requirement. Pero Height doon- requirement sa mga adult na ating Oo, attraction. yan. May height requirement. Marami silang staff to supervise your children. Yes. At higit sa lahat, dapat kayo rin, di ba, minamanduhan niyo yung mga bagets ninyo kapag naandito kayo kasi pati naman kayo mag-e-enjoy. O, paano, Angela Lala? Halika na rito. Let's go na here. Iwan mo na sila. Antayin kita dito. Hindi talaga ako alis holiday ngayon, ha? Antayin kita dito. Malapit na kayo dito ni Diego, di ba? Huwag ka na magtrabaho. Let's go na. Bahala lalala ka na dyan, lalala. Mag-enjoy ka dyan. Maraming salamat. Mga kapatid, namumroblema ka ba sa gamot? Huwag kang mag-alala. Alam nyo ba na simula ngayong araw, maaari na makakuha ng hanggang 20,000 na halaga ng outpatient medicines kada taon ng libre. May 75 essential na gamot na covered dyan para sa mga nangangailangan ng tulong medikal. Ilan lang yan sa maasahan natin mula sa PhilHealth. Papaano kamo? Eto po, may public service po tayo dyan. Nakilala ko si Lola Carmelita, 78 taong gulang mula Pasig. Araw-araw humaharap siya sa hamon ng buhay. Dala ang bigat ng kanyang iniindang sakit sa puso. Nung iniinom ko pa yan tinigil ko lang mo yan. 7 sa umaga tapos 5 sa gabi. Tulad ng iba,
Huli na rin nang matuklasan niya ang kanyang kondisyon dahil sa kakulangan ng regular check-up. Ay 2023, parang nagkulapso ako. Parang nawala ako sa ano. Ngayon magkawisyo na ako. Sabi nung doktora, nung mga apo ko, kailangan daw dalhin ako sa cardiology. Isa sa mga hamon para kay Lola Carmelita ang gastos at layo ng ospital na kailangan niyang puntahan para sa tuloy-tuloy na gamutan. Lumalapit ako sa mga kay mayor at saka sa congressman. Tsaka yung anak ko dito, pagka yung meron akong bibilin, sinabi ko, binibilin naman ako. Kaya ako nagpe-pray na lang ako kay Lord. Tulungan niya ako. At tulad ni Lola Carmelita, marami pa rin Pilipino ang tahimik na lumalaban at umaasa na darating ang tulong bago pa mahuli ang lahat. Para po sa mas malawak na access sa serbisyong medikal, naglunsad po ang PhilHealth ay isang programa na tinatawag na YAKAP. Ito po ang Yaman ng Kalusugan Program kung saan nabibigay sila ng libreng medical services para sa mga nangangailangan. Sa ilalim ng programa, maaaring makatanggap ng libreng check-up, cancer screening tests, laboratorio at gamot na may 20,000 pesos limit kada pasyente bawat taon. Ang kailangan lang po ng kababayan natin para po ma-enroll sa isang YAKAP clinic na pinili niya ay yung kanyang PhilHealth ID number o PIN. Ibig sabihin, rehistrado po siya sa PhilHealth. So ito na po, kasama na natin dito si Lola Carmelita. Dadalhin natin siya sa PhilHealth office para turuan natin siya kung paano mag-apply sa YAKAP. Yes, ma'am! Dito na tayo. Agad naming sinamahan si Lola Carmelita sa pinakamalapit na PhilHealth unit sa kanilang lugar upang maisama siya sa YAKAP program. Good afternoon, ma'am. Hello po. Tuloy po kayo, ma'am. May 4 na paraan para magamit ang PhilHealth YAKAP. Sa pamamagitan ng eGov.ph app, PhilHealth Member Portal, pagpunta sa lokal na tanggapan ng PhilHealth o sa pinakamalapit na YAKAP Clinic. Makikita naman ang listahan ng mga accredited YAKAP Clinic sa mobile app o website ng PhilHealth. Maaari ring tumawag sa mga sumusunod na touchpoints para sa karagdagang impormasyon. Matapos magparehistro, maaari nang pumunta sa YAKAP Clinic para sa unang konsultasyon o first patient encounter. Nay, malaking bagay po ito para mabawasan po yung gastusin natin. Sana po nakatulong po yung PhilHealth sa inyo. Ayan po, ang bagong programa ng PhilHealth na tinatawag ay YAKAP. Kaya mag-avail na po kayo. Ito po ay para sa lahat ng nangangailangan ng medical assistance. Kahit sino ka, taga saan ka man, deserve mo to. Public service po. Hello, Mama Carmelita. Sana nanonood ka sa amin. Ay, naku, mas marami pa mga serbisyo ang dapat na mas malaman at abangan ninyo dito. Dito po yan sa public service po. Maraming salamat din kay Ma'am Day at kay Sir Ray. Napakaganda. Mama, bagay na bagay sa'yo. Ikaw lang ang pwedeng gumawa niya. Marami tayong mga serbisyo na hindi alam ng ating mga kapatid. At saka, Mama, pag ikaw kasi nagsasabi, alam mong legit. Kumbaga may kredibilidad. Pag sinabi ni Mama Chiki, wala nang question na totoo ba yan? Hindi. Alam mo na kagad. At ang maganda nga doon, hindi alam, ang dami yung, yun nga, yung mag-avail ng pag-ibig o yung... Karapatan natin yan, privilege natin yan. Usapan natin yan dito. Lalo sa mga senior natin. So, napakaganda nun, Ay, Mama nako. Chiki. Yan po naman ang gusto natin gawin dito. Bigyan kayo ng impormasyon para sa inyo. May panahon kami para sa inyo. Ito naman sa Spotlight On. Hiniram ko pa yung linya ni Alvis. Ibibida natin ang American musician na nag-debut ng kanyang OPM song, Titus Sterling. Ganda ng pangalan. Mamit natin siya mamaya. Sa On The Go, Eat Girl versus Giant Takoyaki. Sa ultimate food trip na ito, sino kaya ang magwawagi? Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Leo, Showtime Girl. Let your creativity shine at makapag-inspire. Lucky Charm Tiger's Eye, Lucky Color Gray. Virgo, focus ka ngayon para tapusin lahat ng task mo ng swabe. Lucky Charm Sapphire, Lucky Color Violet. Libra,
Libra, balance ang dapat ang emotions para di madrama sa relationships. Lucky charm Aquamarine, lucky color white. Scorpio, huwag kang puro secret. Open up para mas masaya ang team. Lucky charm Obsidian, lucky color Di ko akalain ganito ang dulo. Tayong dalawa ngayon ay kwento. Still remember your voice so soft. Used to be my calm when the world went off. Ngayon tahimik na lang ang kwarto ko at wala ng boses mo sa telepono. Hope you're smiling even when it rains. Kahit wala ka na sana ikaw okay. Wish your love would never fade away. Sana matunay na di maglalakbay. I love you deep, but I let you go. Mas pinili ko ngayon ang puso ko. Minsan naisip ko pa rin ang dati. Gabi nating walang dulo, walang sabi. We swore that nothing could pull us apart. Even promises could break our heart. Ngayon di ko na alam ang palitan mo, pero sana masaya kahit di na tayo. Smiling even when it rains. Kahit wala ka na sana ikaw okay. Wish your love would never fade away. Sana may tunay na di maglalakbay. I love you deep, but I let you go. Mas pinili ko na ngayon ang puso ko. Hindi ko manawag ang iyong kamay. Sa puso ko ikaw pa rin ang sabay. Kahit di na ako ang iyong tunay, ako pa rin ang di mo maaalis sanay. I hope you're smiling even when it rains. Kahit wala ka na sana ikaw okay. Wish your love would never fade away. Sana may tunay na di maglalakbay. I love you deep, but I let you go. Mas pinili ko na ngayon ang puso ko. Oh, yeah. Mga kapatid, live na live! American pero pusong Pinoy, Titus Sterling, live on Good Morning Kapatid with his guitarist. Your guitarist is? Joke. Yeah, si Hi, Joke. Joke. Good morning kapatid. Magandang umaga. Bisaya ka naman, Bisaya. Maayong buntag. Bigyan ko lang ng konting background ha. Titus was born and raised sa Knoxville, Tennessee po, sa United States of America. At di ba Mama Chicks, maganda yung kwento. Why did you come to the Philippines?
I came to the Philippines. My Lola's best friend, so my nanny, raised me, and she was from Mindanao. And I developed a very big love for the Philippines ever since I was a small child. I promised her that I would come here one day, and here I am. What was the first ever Tagalog song that you ever learned from your nanny? Oh, so old. So it's hard to say. First Tagalog song that I fell in love with, though, I could tell you, is Palagi. This one. The one that you sang kanina for the teaser. Okay. Grabe. So yun nga, you can speak Taglish and also a bit of Bisaya, diba? So, or more Bisaya than Tagalog. Yun. Or is that more Bisaya? Oo ba? So now you've embraced the Filipino culture and also the music, obviously. How about the food as well? Everything. Are you planning to stay here, like, for good? Yes, this is absolutely my home now. I eat everything also with my hands, which is something I can't do in America, so I love it. Pinoy na nga to. Alam mo na, baka mas magaling pa mag-Tagalog to kaysa dun sa mga kaibigan kung di na, forever na nandito. Easy! Pero husay. Okay, coming from the US and now being based in Manila, what was the transition like for you? Nahirapan ka ba? Was it difficult for you musically and creatively? Kasi syempre, it's different also when you create from outside and when you create in the Philippines. It's such a loaded question. So where I'm from, very small town in Tennessee, we don't have 7-Elevens, fortunately. But when I do walk in the grocery stores, generally I'm not looking at my phone, looking up the artist who's playing on the radio in the grocery store. Now, every time that I've been in the Philippines, every 7-Eleven I go in, I am immediately going onto my phone saying, who is this artist? What is going on here? I'm falling in love just shopping. The OPM to me is the best music in the world. I agree. I agree. Coming from somebody who's pusong Pinoy only, Mama, tama Titus, you don't have any Filipino blood in you, no? Just Filipino heart. There's a connection. Yeah. I feel it in here. Yeah. The one that you sang earlier, Piliin, do you know what it means? Of course, choose. Tell us more about it. I'm so impressed, Tell us more about it. Oh, of course. Piliin is a song that I wrote about a past relationship. Pilay ba? It's when you are... sometimes it's hard to write about because it is a glimpse into my personal diary, but Piliin means choose, and it's about choosing your heart. You are in love, you both love each other, but there comes a point in time where it might not work out as well as you thought it might be, and you still wish them well, you still love them, you want to stay with them, but at that moment, you have to choose you. Oh, so that's your choice. Pinili mo ikaw. Pero that's still very empowering, di ba, Mama? To choose yourself. Wow, naman. Deep. Sige, where can we listen to that song and where can we listen to you, Titus? Thank you so much. It is Titus Sterling on all social media platforms, but most recently, you can check Spotify to hear the full song played, full band, produced by Shadi Olchan, one of the most amazing producers I've ever worked with. Spotify, Titus Sterling, Piliin. Please check it out. That looks great. Excited. Tawagin na rin natin si Tito Alvin, ating weather tito. Tito Alvin, this is Titus. Titus. Napili-pili din ang sarili. Have you been to Siargao? Ulitin natin. What did you say? Have you been to Siargao? Not yet, but you should. We should go on a trip together. There's a bridge there. They call it Surf's up! There's a bridge in Siargao. They call it Afam Bridge. Wow. So, basta magbabanding kayo doon, ha? Yeah. Tito Alvin, dalhin mo si Titus, We're going to look for some Okay. Teka lang, relax na. Dumudugo na. Okay, Charlie. That is it. O talaga, meron na silang bali. May date na kaya, Titus. That is it para sa ating Padayon Thursday. Sa makabilang umaga na naman po ang naihatid namin sa inyong tahanan. Happy birthday po kay Sir Geronimo. Happy birthday! Kaya yan ang ating live director. Happy birthday! Tuloy-tuloy lamang po sa pag-spread ng good vibes sa mga kapatid. Para sa kids, more fun pa tayo ng susunod na ang cartoon. Mutok pa rin sa mga weather update. At magkikita pa rin po tayo bukas. Biyernes na. Mag-iingat po lagi. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Ang Good Morning Kapatid! Titus Sterling!